KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 661 hanggang 670. Ika-67 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe Kwentong Nobela Kabanata 661. Bakit pareho kayong takot sa kanya? Katulad ng nakaraang insidente, ang mga naruroon sa bulwagan ng tindahan ay parehong namangha. Makalipas ang ilang sandali, ang mga tunog ng paglunok na nagmula sa ilang mga alagad ng pamilya ay maririnig ng malakas bilang dumadagindong na kulog. Ang katulong sa tindahan na nagsisilbi kay Huang Xiaolong ay tumingin sa paligid at nakita ang kaunting mga tao na may laway na umaagos mula sa kanilang mga bibig ng hindi namamalayan. Samantalang ang binata na nanlilibak kay Huang Xiaolong kanina ay nakatitig sa napakalaking burol ng kumikinang na mga barya ng Xuanwo na may matingkad na mga mata. Hindi niya sinasadyang naglakad patungo sa malaking tumpok ng Xuanwo coins at kinuha ang isa. Ito ay hindi isang ilusyon. Hindi isang ilusyon. Higit sa ilang mga alagad ng pamilya na naghinala na ito ay isang ilusyon ay agad na inalis ang kaisipan sa kanilang isipan. Unti-unti, parami ng parami ang nanambalik sa kanilang talino, ngunit patuloy silang nakatitig kay Huang Xiaolong at sa bundok ng Xuanwo na mga barya ng hindi makapaniwala. Anong uri ng halimaw na pag-iral ang lalaking itim ang buhok na ito? Ito ang unang ideyang pumasok sa isipan ng lahat. Sa pagmamasid mula sa gilid, naramdaman ni Exi Puti na nakakatuwang makita si Huang Xiaolong na madaling mabigla ang lahat sa paligid ng may pagtataka sa pamamagitan lamang ng pagtatapon ng mga Xuanwo na barya. At muli, aminadong, kung mayroon siyang walang katapusang halaga ng Xuanwo coins tulad ng ginawa ni Huang Xiaolong, lulunurin din niya ang mga taong ito sa Xuanwo coins hanggang sa isara nila ang F*** up. Ito ay tiyak na napakasarap sa pakiramdam. Lihim na naisip ni Exi Puti. Kawakas ay natauhan si Wan Baoding, supervisor ng Boundlessly Auspicious, dinala siya ng kanyang mga paa kay Huang Xiaolong sa ilang mabilis na hakbang. Nag-flash ang kanyang pinakanakakapuri ng ngiti habang nakayuko ang kanyang baywang sa pinakamagalang na kilos. Tinanong niya kung paano siya maglilingkod kay Huang Xiaolong at kung anong uri ng mga sangkap ng alchemy ang hinahanap niya. Ang Boundlessly Auspicious ay isa sa pinakamalaking tindahan ng alchemy materials ng Black Tortoise Galaxy, at bilang supervisor nito, si Wan Baoding mismo ay may mataas na katayuan. Sa harap ng 1 hanggang 10 bilyon, mahirap ipakita sa kanya ang isang nakakabigay puri ng ngiti. Gayunpaman, sa pagharap sa higit sa 100 bilyon, hindi lamang kay Wan Baoding, maging ang patriarch ng Jiang family na si Jiang Wawang ay hindi magdadalawang isip na yumuko ang kanyang baywang pababa. Ilabas ang lahat ng elixir at herbs na may edad sa pagitan ng 10,000 taon hanggang 100,000 taon, binibili ko silang lahat. Nang marinig ang Boundlessly Auspicious Supervisor na nagtatanong kung ano ang gusto niyang bilhin, inulit ni Huang Xiaolong ang sinabi niya sa shop assistant kanina. Hindi alam ni Supervisor Wan Baoding ang naunang kahilingan ni Huang Xiaolong, kaya nang marinig niya ang gusto ni Huang Xiaolong, halos manlambot ang kanyang mga tuhod sa gulat. 10,000 hanggang 100,000 taong gulang na elixir. Lahat sila. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, walang nangahas na kutsain si Huang Xiaolong. Nang bumalik ang lakas sa kanyang mga paa, mabilis na inutusan ng supervisor na si Wan Baoding ang kanyang mga nasasakupan na kunin ang lahat ng 10,000 taon hanggang 100,000 taon na mga halamang gamot sa loob ng tindahan. Sa gilid, ang mukha ni Zuo Bozi ay mukhang sobrang pangit, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa puot, pangamba, at may lagnat na kasakiman. Sa sandaling ito, dalawang nakakalimutang babae ang pumasok sa Boundlessly Auspicious Shop. Ang isa sa kanila ay tumawag kay Zuo Bozi, "Bozi, nakabili ka na ba ng mga sangkap ng alchemy?" Agad na lumingon ang lahat sa hall para tingnan ang pinanggalingan ng boses, kabilang si Huang Xiaolong. Nang makita niya kung sino ang mga ito, nakaramdam siya ng malakas na salpok na tumawa. Ang dalawang babaeng ito ay walang iba kundi sina Zuo Wenting at Zuo Wenshan. Nang makitang muli si Zuo Wenshan, lumutang ang masalimuot na emosyon sa mukha ni Exi Puti, ngunit mabilis niyang naayos ang sarili. Ang nagsalita ay si Zuo Wenting.
Pagkatapos lamang ng mga salita na lumabas sa kanyang bibig ay nakita niyang medyo kakaiba ang kapaligiran sa bulwagan. Nang makita nila ni Zuo Wenshan ang figure ni Huang Xiaolong sa bulwagan, ang mukha ng dalawang babae ay naging mapotla at ang kanilang mga mata ay nanlaki sa takot na para bang nakasagasa sila sa pinaka-nakakatakot na dyablo. Ang mga reaksyon ni na Zuo Wenting at Zuo Wenshan ay pumukaw sa pagkamausisa ng mga tao sa paligid. Nakakatakot ba itong masunurin na mukhang itim ang buhok? Ate, kilala mo ba itong pump? Curious din si Zuo Bossy, kaya naitanong ito ng malakas. Nang marinig ni Zuo Wenting na si Zuo Bossy ay talagang naglakas loob na tawagin si Huang Xiaolong na pump, at higit pa doon, may bahid ng mali siya sa boses nito, ang kanyang namumutlang mukha ay naging walang dugo. Dali-dali niyang hinawakan si Zuo Bossy sa braso, patungo sa exit sa takot, umalis na tayo. Hinawakan din ni Zuo Wenshan ang kabilang kamay ni Zuo Bossy, ang kanyang mukha ay namumutla, hindi nang ahas na manatili kahit isang segundo pa sa bulwagan. Ang tatlong tao ay nawala sa paningin sa ilang segundo. Ate, ano ang kinakatakutan mo? Sino ang punk na iyon? Malakas at malinaw ang boses ni Zuo Bossy mula sa pasukan. Habang pinapanood ang tatlo na papaalis, iba ang tingin ng iba pang natitira sa tindahan kay Huang Xiaolong. Karamihan sa kanila ay nakilala ang dalawang babaeng Zuo family, ngunit ang itim na buhok na binata sa harap nila ay talagang naging dahilan ng pagtakbo nilang dalawa sa takot. Walang kamalay-malay, maraming mga alagad ng pamilya ang umatras ng ilang hakbang palayo sa kanya, na lumikha ng isang ligtas na distansya sa pagitan nila at Huang Xiaolong. Si Huang Xiaolong at Exi Puti ay walang pakialam, naghihintay sa boundlessly auspicious na ilabas ang lahat ng kanilang 10,000 taon hanggang 100,000 taong gulang na elixir. Dahil sa 10-10 bilyong Xuanwu coins, nagpakita ng mataas na kahusayan ng mga empleyado ng boundlessly auspicious shop. Hindi sila nagtagal upang mailabas ang buong stock ng tindahan na 10,000 taon hanggang 100,000 taong gulang na elixir. Sa huli, personal na ikinategorya at itinaas ni Supervisor Wan Baoding ang bill para kay Huang Xiaolong, na umabot sa mahigit 132 bilyon. Ang diskwento sa mga kakaibang numero sa likod, ang bill ay binilog sa 132 bilyong Xuanwu coins. Walang sabi-sabi, casual na iwinagayway ni Huang Xiaolong ang 132 bilyong Xuanwu coins mula sa malaking pile kay Wan Baoding. Sa katunayan, ang napakalaking halaga ng Xuanwu coins na kinuha ni Huang Xiaolong ay umabot sa 340 bilyong Xuanwu coins, ang parehong Xuanwu coins na napanalunan ni Huang Xiaolong mula sa Jiang, Guda, at Wang families, gambling house noong nakaraan. Pagkatapos gumastos ng 132 bilyon, itinago ni Huang Xiaolong ang natitirang Xuanwu coin sa kanyang Hailstone Treasure Vault at umalis sa boundlessly auspicious shop kasama si Exi Puti, papunta sa susunod na tindahan. Bago lumabas ngayon, binalak ni Huang Xiaolong na gugulin ang lahat ng 340 bilyon hanggang sa huling barya bago bumalik sa Golden Dragon Peak. Nang tumalikod sina Huang Xiaolong at Exi Puti upang umalis, personal silang sinamahan ni Wan Baoding at ng lahat ng mga katulong sa tindahan, na nagpapakita ng kanilang pinakamagalang na harapan. Wala ka na talagang balak maghanap ng iba? Casual na tanong ni Huang Xiaolong habang naglalakad sila ni Exi Puti sa kalsada. Umiling si Exi Puti, sa ngayon, gusto ko lang mag-focus sa cultivation ko. Hindi na nagsalita pa si Huang Xiaolong tungkol sa bagay na iyon. Kausapin ng puso, kaunti lang ang magagawa niya para tulungan si Exi Puti. Kasabay nito, matapos matagumpay na hilahin si Zuo Bossy palabas ng shop, ang tatlong magkakapatid ay naupo sa isang pavilion sa loob ng Zuo Family Manor. Bakas pa rin sa mukha ng dalawang babae ang pag-aalala. Big sister? Second sister? Sino ba talaga ang punk na iyon? Bakit pareho kayong takot sa kanya? Curious na tanong ni Zuo Bossy. Sa totoo lang, naramdaman niyang masyadong exaggerated ang reaksyon ng kanyang mga kapatid. Siya ang binata na nakasugat kay Li Zixuai. Tinisikap ni Zuo Wenting ang kanyang makakaya upang mapanatili ang isang kalmadong disposisyon, ngunit hindi pa rin niya mapigilan ang bahagyang panginginig sa kanyang boses. Ano? Siya.
Namutla ng husto ang mukha ni Zuobozi, sumisipsip ng malaking doses ng malamig na hangin. Mahigit isang dekada na ang nakalipas, kahit na ang balita tungkol sa insidente kung saan si Lee Zeshwai ay binugbog ng isang tao hanggang sa punto na ang bawat buto sa kanyang katawan ay nabasag at ang kanyang birdie, sa ibaba ay sumabog ay hindi kumalat dahil sina Zuo Wenting at Zuo Wenshan ay mas bata. Kapatid, alam niya ang bagay na ito. Dahil sa bagay na ito, kasunod na binawi ng pamilya Lee ang kasunduan sa kasal sa kanilang pamilya Zuo. Nakapagtataka, sa binata na bumugbog kay Lee Zeshwai, talagang pinili ng Lee family na manahimik. Bukod dito, sa pamamagitan ng ilang mga alingaw-ngaw, ang ninuno ng pamilyang Lee ang nagbigay ng utos, walang sino man ang pinayagang ituloy ang bagay na ito. Sa kabila ng hindi niya alam ang pagkakakilanlan ng binata, malinaw pa rin kay Zuo Bozi na siya ay isang nakakatakot na pag-iral na hindi niya kayang pukawin. Sa pag-alala kung paano niya kinukutya si Huang Xiaolong sa publiko sa bulwagan ng Boundlessly Auspicious Shop, naramdaman ni Zuo Bozi ang malamig na panginginig na dumadaloy sa kanyang likuran, na tila babagsakan siya ng langit. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 662. Sunod-sunod na pagsulong sa God Realm. Ang katawan ni Zuo Bozi ay naparalisa sa malamig na takot. Habang nararamdaman niyang guguho na ang mundo, pumasok sina Huang Xiaolong at Exi Puti sa isa pang tindahan na nagbebenta ng mga sangkap ng alchemy. Katulad ng nangyari kanina, sa harap ng nagtatakang karamihan, binili ni Huang Xiaolong ang buong stock ng shop na 10,000 taon hanggang 100,000 taong gulang na elixir. Pagkatapos ng tatlong tindahan, sa wakas ay ginugol ni Huang Xiaolong ang lahat ng 340 bilyong xuanwo na barya. Ang resulta ay isang Hailstone Treasure Vault na puno ng ilang maliliit na damo at elixir na kasing laki ng burol na may edad mula 10,000 taon hanggang 100,000 taon. Ang dami ng sangkap na ito ay sapat na upang tumagal ng ilang sandali. Sinabi ni Huang Xiaolong, nasiyahan sa ani sa araw na iyon. Kahit gaano pa siya kalakas mag-practice ng alchemy, tiyak na hindi siya magkukulang ng mga sangkap bago magsimula ang Alchemist Grandmaster Competition. Samantalang mamaya, pagkatapos nito, iisipin niya ito pagdating ng panahon. Sa puntong ito, dumilim na ang langit. Ngunit, sina Huang Xiaolong at Exi Puti ay hindi bumalik sa Golden Dragon Peak. Sa halip, pinili nilang magpahinga sa Luotong Residence. Sa kanilang dalawa lang, hindi maiiwasan ang panibagong inuman. Nang dumating ang susunod na umaga, sina Huang Xiaolong at Exi Puti ay bumalik sa Golden Dragon Peak sa pamamagitan ng transmission array ng Black Warrior City. Bumalik sa Golden Dragon Peak, bumalik si Huang Xiaolong sa kanyang nakagawian. Nagsasanay ng alchemy sa umaga, ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa hapon, at sumisipsip ng God Force at batas ng Diyos mula sa rank 5 Godhead sa gabi. Nagpatuloy si Exi Puti na ilihim ang kanyang sarili sa loob ng kanyang sariling bakuran, naglilinang na parang baliw. Kung minsan, sumagi sa isip ni Huang Xiaolong na ang insidente kay Zuo Wenshan ay maaaring maging isang magandang turning point para kay Exi Puti. Nagpatuloy ang buhay para sa pamilyang Huang, maliban sa paglilinang sa Golden Dragon Peak. Ang ilan sa kanila ay paminsan-minsan ay nagsasama-sama para sa isang outing sa kalapit na mga taluktok. Sa mga taong ito, sa patnubay ni Black Warrior Institute Principal Feng Yang, ang kaalaman ni Huang Xiaolong sa mga array formation ay umunlad ng mabilis, na nagbigay daan sa kanya upang maglatag ng isang engranding formation, ang 10,000 Mountains Beggared the Sea na sumasakop sa Golden Dragon Peak at ang 20 dagdag mga taluktok sa paligid nito. Sa loob ng lugar na binalot ng Grand Formation na ito, ang Huang family ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa kanilang kaligtasan. Bagamat malamang nawala ng ibang mga ngahas na saktan ang Huang family pagkatapos ng insidente kung saan sinalakay nina Jiang Yu at Wang na ang tuktok ng Golden Dragon, hindi pa rin handa si Huang Xiaolong na isugal ang kanilang kaligtasan sa probabilidad. Kaya naman, maingat niyang inilatag ang mga preemptive measures. Tila gumalaw sa isang pinabilis na bilis.
Habang ang mga araw ay nahulog sa isang nakagawian, araw-araw na pagkinkok ng mga table task, pagsasanay sa kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban, at pagpino sa ranggo ng 5 Diyos, 8 taon ang lumipas sa isang iglap. Pagkaraan ng 8 taon, ang mga kasanayan sa alchemy ni Huang Xiaolong ay lubos na umunlad kumpara sa oras na umalis ang Ascending Moon Old Man. Sa 8 taon na ito, bagamat pangunahing nakatuon si Huang Xiaolong sa pagpapabuti ng kanyang mga kasanayan sa pagpino ng alchemy, hindi siya kailanman nabigo kahit isang beses. Sa pangkalahatan, ang pagpino ng sagradong bread o mga banal na pellet ay nangangailangan ng mga elixir na 100,000 taong gulang para ito ay maging matagumpay. Gayunpaman, si Huang Xiaolong ay maaari nang pinuhin ang mga sagradong bread o banal na mga pellet sa pamamagitan ng paggamit ng 10,000 taong gulang na mga sangkap. Gayun din, nitong nakaraang 8 taon, natutunan ni Huang Xiaolong ang lahat ng 18 galaw ng Asura Sword Skill. Nagawa pa niyang pagsamahin ang lahat ng 18 galaw sa isa sa kanyang kalooban, na lubhang pinarami ang lakas ng pag-atake nito. Naka-cross-leg si Huang Xiaolong sa loob ng Zumi Temple, na nagpapalipat-lipat ng Asura tactics. Ang Rank 5 Godhead ay lumulutang sa hangin sa mismong harapan niya, naglalabas ng mahinang kinang. Ang mga hibla ng God Force at ang batas ng Diyos ay damaloy mula sa Diyos, na pumasok sa katawan ni Huang Xiaolong. Parehong ang itim at asul na kambal na dragon na martial spirit ay nakahover sa itaas ng kanyang ulo. Kasabay nito, 3 iba't ibang uri ng chi ang makikitang naghahabi sa loob at labas ng katawan ni Huang Xiaolong, Buddha Chi, Asura Chi, at Dragon Chi. Ang 3 magkakaibang chi, Buddha Chi, Asura Chi, at Dragon Chi ay bumuo ng napakaraming gintong larawan ng Buddha, dakilang Asura, at hindi mabilang na mga banal na dragon sa paligid niya. Ang mga Buddha ay umaawit, ang mga dakilang Asura ay umaangal, at ang mga banal na dragon ay umaatungal. Pagkaraan ng mahabang panahon, unti-unting tumigil si Huang Xiaolong sa pagpapakalat ng Asura tactics, at ang mga anino ng mga gintong Buddha, mabangis na Asura, at makapangyarihang mga Divine Dragon ay lumipad pabalik sa katawan ni Huang Xiaolong. Ang Rank 5 Godhead ay nahulog mula sa himpapawid patungo sa palad ni Huang Xiaolong. Tiningnan ni Huang Xiaolong ang Rank 5 Godhead at napansin ang ilang pinong mga bitek ng hairline sa ibabaw nito. Sa loob ng Rank 5 Godhead Space, ang orihinal na malawak na karagatan ng God Force ay naging isang maliit na ilog na malapit ng matuyo. Sa ganitong bilis, ang puwersa ng Diyos at ang batas ng Diyos sa loob ng ranggong 5 Diyos na ito ay ganap na maa-absorb ni Huang Xiaolong sa loob ng wala pang 2 buwan. Ang pinatuyo na Diyos ay madudurog at mawawala sa mundo. Ngunit nadama ni Huang Xiaolong na magagawa niyang magtagumpay sa susunod na 10 araw. Pagkatapos ng mga taon ng pagsusumikap, pumasok siya sa late 6th Order God Realm 5 taon na ang nakararaan. Paglabas mula sa Zumi Temple, dinala siya ng mga paa ni Huang Xiaolong sa pangunahing bulwagan. Nang marinig ang malakas na hiyawan sa labas, naglakad siya palabas patungo sa plaza na nasa tabi ng pangunahing bulwagan. Sa plaza, ang kanyang kapatid na si Huang Xiaohai ay nagkataong nakikipag-sparring sa kanilang pamangkin, si Guo Xiaofan, habang ang iba ay nakatingin, na nagpapasaya sa kanila. Habang pinapanood ang eksenang ito, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Huang Xiaolong. Sa mga taong ito, sa tulong ng mga Divine Grade Spirit Pellets at ang mayamang espiritual na enerhiya ng Golden Dragon Peak, karamihan sa mga miyembro ng Huang family ay umabant sa 4th Order Saint Realm. Lalo na ang kanyang kapatid at pamangkin, silang dalawa ay nakarating na sa huli 4th Order Saint Realm. Habang ang kanyang mga magulang, sina Huang Pang at Suyan, ay nasa peak early 4th Order Saint Realm. Si Exi Puti ay naroroon din sa karamihan, at sa isang sulyap, natuklasan ni Huang Xiaolong na si Exi Puti ay isa ng maagang 5th Order Saint Realm. Naabot pa ni Blessed Buddha Emperor Shifantian, Zhao Shu, Zhang Fu, at ang Violet Spirit Devourer Monkey Huang Xiaoyong ang peak half-step God Realm. Ang pinaka-nakakagulat sa lahat ay ang Heaven Devouring Beast na si Lil Tian, na umabot din sa peak half-step God Realm. Mukhang oras na para pinuhin ang ilang batch ng Swallow ang Sky Starquake Divine Pills. Pagmumuni-muni ni Huang Xiaolong.
Gamit ang Swallowing Sky Starquake Divine Peel, ang mga nasa peak half step na God Realm ay magkakaroon ng kanilang pagkakataon na matagumpay na makapasok sa God Realm na tumaas ng kalahati. Ang pagpasok sa God Realm ay 1,000 beses na mas mahirap kaysa sa pagpasok sa Saint Realm. Kaya, kung wala ang Swallowing Sky Starquake Divine Peel, sino ang nakakaalam kung kailan makaka-advance si Blessed Buddha Emperor at ang iba pa sa God Realm? Para naman sa mga materyales na kailangan para pinuhin ang Swallowing Sky Starquake Divine Peel, hindi nag-alala si Huang Xiaolong, mayroong higit sa sapat na mga materyales sa loob ng Hailstone Treasure Vault. Kinaumagahan, inilabas ni Huang Xiaolong ang Thousand Worlds Furnace para simulan ang pagpino sa Swallowing Sky Starquake Divine Peels. Mula umaga hanggang hating gabi, naghanda si Huang Xiaolong ng 10 batch, lahat ay matagumpay. Kung narito ang Ascending Moon Old Man para panoorin si Huang Xiaolong na pinipino ang 10 matagumpay na batch ng Swallowing Sky Starquake Divine Peels sa isang araw, ang kanyang magulo na buhok ay lulutang at ang kanyang balbas ay manganginig ng walang hangin sa tuwa. Kahit na ang isa tulad ng Ascending Moon Old Man ay kailangang maging matulungin kapag nililinis ang pinakamataas na grade ng mga Divine Spirit pellets tulad ng Swallowing Sky Starquake Divine Peel, para sa bawat hakbang ay kumonsumo ng malaking halaga ng espiritual na puwersa. Dalawang matagumpay na batch sa isang araw ay itinuturing na mahusay. Siyempre, kung nagpa siya ang Ascending Moon Old Man na gawin lahat, makakagawa siya ng pangatlong batch, maaaring pang-apat. Para sa 5 batch, iyon ay walang iba kundi isang walang laman na bluff, walang posibilidad. Sa makatuwid, hindi na kailangang isaalang-alang ang 10 batch sa isang araw. Sa parehong gabi ay handa na ang Swallowing Sky Starquake Divine Peels, agad itong ipinamahagi ni Huang Xiaolong kay Blessed Buddha Emperor at sa iba pa. Bawat isa sa kanila ay binigyan ng 5 pellets. Pagkalipas ng 5 araw, hindi nila binaygo si Huang Xiaolong, lahat sila ay sunod-sunod na pumasok sa God Realm. Sa maikling panahon, ang mga master ng God Realm ng Golden Dragon Peak ay tumaas ng 26. Sa sandaling ito ay nakapasok sila sa God Realm, kahit na para sa isang matured at kalmado, habang ang Blessed Buddha Emperor Shifantian ay hindi napigilan ang pag-iyak dahil sa excitement. Maging sina Zhao Shu at Zhang Fu ay sumisinghot sa luha at uhog. Mayroon lamang isang exception, ang Heaven Devouring Beast na si Lil Tian. Tuwang-tuwa ang maliit na lalaki kaya tumalon siya, iginiit na dapat mag-ihaw ng karne si Huang Xiaolong ng gabing iyon upang magdiwang. Si Huang Xiaolong ay ngumiti ng pilit. Gayunpaman, para ipagdiwang si Blessed Buddha Emperor, Zhao Zu, Zhang Fu, at ang iba pa, personal na ginawa ni Huang Xiaolong ang barbecue meat para sa gabing iyon. Kinain ni Lil Tian ang karne ng may kagalakan, nakangiti mula sa tainga hanggang tenga buong gabi gamit ang kanyang bibig na may mantsa ng langis. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 663. Kontribusyon. Ang isa pang 3 araw ay mapayapa. Sa gabing ito, nakaupo si Huang Xiaolong na naka-cross-leg sa loob ng Zumi Temple. Katulad ng gabi-gabi, ang puwersa ng Diyos at ang batas ng Diyos mula sa ranggo ng 5 Diyos ay walang katapusang dumadaloy sa katawan ni Huang Xiaolong. Sa kanyang chi, ang God Battle Chi ay umiikot ng matindi. Naramdaman ni Huang Xiaolong na, ngayong gabi, magagawa niyang makapasok sa 7th Order God Realm. Biglang, isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang nagmula sa kanyang chi. Ang Treasure Dragon Protective Shield Art Diagram sa loob ng kanyang katawan ay naglabas ng nakakasilaw na liwanag, na nilalamon ang puwersa ng Diyos at ang batas ng Diyos mula sa Diyos sa napakabilis na bilis. Ito. Nagulat si Huang Xiaolong sa biglaang pagbabago. Habang siya ay nasa gulat na kalagayan, sa loob ng kanyang chi, ang God Battle Chi ay patuloy na dumagundong na may sigla na katulad ng isang primordial beast na handang sumunggab, nagmamadali sa bawat bahagi ng kanyang meridian, pinalawak ang mga ito. Habang ang kanyang Diyos ay nakikipaglaban sa chi ng marahas sa kanyang mga meridian, malinaw na naramdaman ni Huang Xiaolong ang hadlang ng 7th Order God Realm.
Tulad ng kanyang naunang tagumpay, sinubukan niyang kontrolin ang God Battle Chi na rumarampa sa kanyang mga meridian upang bumagsak sa hadlang, paulit-ulit ang pagkilos na ito ng maraming beses. Walang kamalay-malay sa paglipas ng oras, ang katawan ni Huang Xiaolong ay biglang nanginag. Tulad ng isang dam na lumalabag mula sa puwersa ng magulong tubig, ang hadlang sa Seventh Order God Realm ay gumuho. Ang GC ni Huang Xiaolong ay nagsimulang lumaki na parang baliw, gayon din ang kanyang Soul Sea, habang ang batas ng oras at kalawakan sa ibabaw ng kanyang Soul Sea ay lalong tumanda, na dumarami sa proseso. Sa parehong sandali na nagtagumpay si Huang Xiaolong, ang Zumi Temple mismo ay yumanig habang ang mga gintong imahe ng Buddha, maraming dakilang oseret, at isang pulutong ng mga banal na dragon ang pumailan lang sa kalangitan. Ang maaliwalas na kalangitan sa itaas ng Golden Dragon Peak ay nabago, na puno ng mga gintong Buddha, oseret, at mga banal na dragon na sumugod pataas. Ang Wang family at ang iba pa sa Golden Dragon Peak ay naalarma, lahat sila ay nagmamadaling lumabas sa kanilang mga bakuran upang masaksihan ang kamangha-manghang tanawin sa itaas ng tuktok. Pagkaraan ng mahabang panahon, unti-unting naglaho ang mga larawan ng mga gintong Buddha, oseret, at mga banal na dragon sa kalangitan. Dahil sa engranding pormasayo na kumikilos bilang isang belo, ang insidente ay hindi napansin ng iba pang mga elite na disipulo ng Red Flood Mountain Range, kung hindi, sa napakalaking momentum, ito ay makakaakit ng iba pang mga elite na disipulo ng milya-milya ang layo patungo sa Golden Dragon Peak. Matapos mawala ang mga imahe sa kalangitan, dahan-dahang iminulat ni Huang Xiaolong ang kanyang mga mata. Sa pagtayo, ang buong Zumi Temple ay nanginginig sa kanyang mga galaw. Ang isang magana hakbang ay dala ang lakas ng 100,000,000 kabayo, madali niyang gumuho ang isang malaking bundok sa isang hakbang. Nagningning sa tuwa ang mga mata ni Huang Xiaolong. Sa wakas ay nakalusot siya sa Seventh Order God Realm. Habang kumalat ang kanyang espiritual na puwersa sa kanyang katawan, natuklasan ni Huang Xiaolong na ang walang kamatayang essence energy sa kanyang dantian ay naging mas matatag, mas makapangyarihan, at mas dalisay. Sa pag-flip ng kanyang palad, lumitaw ang isang kislap ng walang kamatayang essence fire, na marahang umindayog sa kanyang palad, kumikinang sa isang amber na diamante na liwanag na maaaring mag-ingat sa isang tao mula sa pagtitig dito ng diretso. Sa pinahusay na immortal na essence fire na ito, ang mga medicinal pellets na kanyang pinino ay makakamit ng mas mataas na grado, kalidad, at kahusayan. Lumabas si Huang Xiaolong sa Zumi Temple, lumilitaw na mataas sa hangin sa itaas ng Golden Dragon Peak sa isang kisap mata. Nakataas ang isang braso, itinuro niya ang isang daliri sa tuktok ng bundok sa di kalayuan. Sa isang kisap mata, isang di nakikitang puwersa ang nagbutas sa tuktok at napunta sa bundok sa likod nito. Ang puwersa ng isang daliri ay tumago sa ilang taluktok ng bundok. Tumango si Huang Xiaolong na may kasiyahan sa resultang ito, pagkatapos ay lumutang pababa sa lupa. Dahil alam na lahat ng tao sa Golden Dragon Peak ay nakatingin sa kanya, si Huang Xiaolong ay ngumiti ng nakakatakot, nagpaliwanag, nagkataon lang na nakapasok ako sa Seventh Order God Realm sa pamamagitan ng kapalaran. Nang marinig ni Huang Xiaolong na kinukumpirma ang kanilang mga iniisip, natahimik ang lahat ng ilang segundo bago tuwang-tuwa sa tuwa. Alam na alam nila kung ano ang kinakatawan ng isang Seventh Order God Realm. Habang ang Huang family ay nalubog sa kanilang kagalakan, pumasok ang isang Saint Realm subordinate, magalang na nagulat kay Huang Xiaolong na mayroong dalawang Black Warrior Institute elders na naghihintay sa labas, na gustong makita si Huang Xiaolong. Ang isa sa kanila ay si Huyu, at ang isa ay si Li Jiarong. Tumaas ang kilay ni Huang Xiaolong sa kanyang noo. Ang dalawang elder na ito ay mga subordinate ng matandang bruhang iyon na si Wang na, ano ang pakay nila sa pagpunta rito para makita siya. Sa maikling pagmumuni-muni, sinabi ni Huang Xiaolong sa kanyang nasasakupan, dalhin sila sa harap na bulwagan. Magalang na kinilala ng nasasakupan ng Saint Realm at umatras. Nang makitang may mga bagay na dapat asikasuhin si Huang Xiaolong, naghiwa-hiwalay din ang pamilya Huang. Si Huang Xiaolong ay hindi nagmamadali o mabagal sa bulwagan sa harapan. Ilang sandali pa, nakita ang parehong Saint Realm subordinate na pinangungunahan ng dalawang mukhang may edad na lalaki sa loob. Ang isa sa kanila ay patas at bilog, at ang isa naman ay matangkad at payat.
Sa kabila ng limitadong pakikipag-ugnayan sa dalawang elder na ito, nakita silang dalawa ni Huang Xiaolong sa pagsusuri ng inner disciple maraming taon na ang nakararaan, kaya alam niya na ang makatarungang bilog na lalaki ay si Hu Yu, habang ang matangkad na payat ay si Li Jiarong. Matapos pangunahan ng dalawang elder, umalis ang nasasakupan ng Saint Realm. Hindi nagabalang humakbang si Huang Xiaolong bilang pagtanggap, sa halip, dumiretso siya sa upuan ng host sa bulwagan at umupo, nagtanong, maaari ko bang malaman kung ano ang kailangan ng dalawang elder na pumunta dito? Dahil ang dalawang lalaki ay mga subordinate ng matandang bruhang si Wang na, hindi niya kailangang magpakita ng anumang kagandahang loob. Sumili ang galit sa mga mata ni Huyo at Li Jiarong sa hindi gaanong pagtanggap ni Huang Xiaolong sa kanilang pagbisita. Kahit na si Huang Xiaolong ay personal na disipulo ng Black Warrior Institute, Principal Feng Yang, isa rin siyang elite na disipulo ng Institute. Ang isang elite na disipulo ay kinakailangan na magalang na saludo sa isang Institute Elder. Huang Xiaolong, masyado kang bastos. Hindi pinaninindigan ni Li Jiarong ang ugali ni Huang Xiaolong, nag-init ang kanyang galit at tumahol kay Huang Xiaolong, bilang isang elite na disipulo ng ating Black Warrior Institute, hindi ka talaga tumayo para salubungin ang Institute Elders at magalang na sumaludo. Ayon sa mga patakaran ng Institute, makakatanggap ka ng 1,000 pamalo mula sa Punishment Hall. Nanatiling pareho ang ekspresyon ni Huang Xiaolong, hindi nagpapakita ng galit o kagalakan, ito lang. Nag-take note ako. Kung wala nang iba, pakibalik. Ang taong namamahala sa Punishment Hall ay si Grand Elder Bao Xinro, isang kaliwa at kanang kamay sa kampo ng kanyang Master Feng Yang. Lumakas ang galit ni Li Jiarong, tinuro ng isang daliri si Huang Xiaolong, ikaw. Tama na yan. Nagsalita si Huyo, sumingit kay Li Jiarong. Nilinggan niya si Huang Xiaolong, sinabing, Huang Xiaolong, hindi kami pumunta dito ngayon para sa anumang mahahalagang bagay. Narinig namin na maaari mong pinuhin ang Swallowang Sky Starquake Divine Pills. Tumaas ang kilay ni Huang Xiaolong dahil sa interes, tama. Si Blessed Buddha Emperor, Zhao Shu, Zhang Fu, at ang iba pa ay pumasok sa God Realm pagkatapos uminom ng Swallowang Sky Starquake Divine Pills. Ang bagay na ito ay halos hindi maitago mula sa mas mataas na echelon ng Black Warrior Institute. Nang makitang umamin si Huang Xiaolong, nagpatuloy si Huyo, ang Swallowang Sky Starquake Divine Pills ay maaaring magpataas ng tsansa ng isang kalahating hakbang na God Realm na makapasok sa God Realm ng 50%. Maraming mahuhusay na panlabas na mga disipulo na natigil sa yugtong ito sa buong buhay nila, hindi makahakbang sa God Realm. Gayunpaman, sa pamamagitan ng mga Swallowang Sky Starquake Divine Pills na ito, marami sa mga panlabas na disciple henyo na ito ang matagumpay na makakapasok sa God Realm. Sa oras na iyon, ang bilang ng mga panloob na disipulo ng ating Black Warrior Institute ay tataas ng ilang ulit kahit 10 ulit at mas mataas. Malamig na ngumiti si Huang Xiaolong at ang dalawang taong ito, bagamat hindi pa nila nasasabi ang kanilang layunin sa bukas, halos mahulaan ito ni Huang Xiaolong. Nagpatuloy si Huyu, sa ganitong paraan, ang kabuoang lakas ng ating Black Warrior Institute ay tataas ng husto. Sa ilang mga punto sa susunod na linya, maaari pa nating malampasan ang Asher Dragon Institute, maging pinuno ng lahat ng 4 na institute. Sa makatuwid, umaasa kaming maipapasa mo ang formula ng Swallowang Sky Starquake Divine Pill sa aming Black Warrior Institute. Tumikim si Huang Xiaolong, tulad ng inaasahan niya. Para talagang kumakatok sa kanyang pinto ng may katwiran para hilingin ang kanyang Swallowang Sky Starquake Divine Pill formula ng libre. Matapos kumilos sa nakalipas na 2 dekada, hindi na kinaya ni Wang na namatandang bruhang iyon ang kalungkutan. Ang dalawang ito ay naglakas loob na pumunta sa kanyang lugar para humingi ng formula ng Swallowang Sky Starquake Divine Pill ay dahil sa mga tagubili ng matandang bruhang si Wang na. Kung hindi, wala silang lakas ng loob na gawin iyon. At pagkatapos noon, tumigas ang boses ni Huang Xiaolong. Nang makita ito, muling pinagsabihan ni Li Jiarong si Huang Xiaolong. Si Huang Xiaolong, bilang isang disipulo ng Black Warrior Institute, ang pagbibigay ng formula ng Swallowang Sky Starquake Divine Pill sa Institute ay isang bagay na dapat mong gawin.
Pagdating ng oras, ang mga panloob na disipulo na matagumpay na nakarating sa God Realm pagkatapos uminom ng Swallow ang Sky Star Quake Divine Pills ay magpapasalamat sa iyo. Kung uso si Huang Xiaolong, magpapasalamat ka ba? Bakit pareho kayong hindi nag-aambag ng inyong mga ina sa institute? Kung iaalok mo sila sa mga disipulo ng Black Warrior Institute, naniniwala ako na ang lahat ng mga disipulo ng institute ay walang katapusang pasasalamat sa iyo. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 664. Parusahan si Huang Xiaolong. Ay ambag ang kanilang mga ina sa Black Warrior Institute. Sumabog ang galit ni Li Jiarong nang marinig ito, Huang Xiaolong, nararapat kang mamatay. Kahit na ikaw ang personal na disipulo ng Institute Principal, ako ay magtuturo ng isang mapangahas na disipulong tulad mo. Tumalon siya, tinutukan ng hampas ng palad si Huang Xiaolong. Maraming mga daloy ng Asher na enerhiya ang bumaril na nagiging isang slither ng Asher Python. Isang malakas na dagwang amoy ang tumagos sa hangin. Isa ito sa mataas na antas ng kasanayan sa labanan ng Black Warrior Institute na tinatawag na Devouring Asher Python Hand. Ang paglinang sa kasanayang ito sa pakikipaglaban ay nangangailangan ng tao na manatili sa loob ng Thousand Snake Den, sumisipsip ng iba't ibang uri ng Snake Chi, ganap na isinasama ito sa sarili nilang Battle Chi para ito ay maituring na matagumpay. Habang pinapanood ito, ngumuso si Huang Xiaolong. Nang hindi nagabala na tumayo, nanatili siyang nakaupo sa upuan ng host na sinasalungat ang pag-atake gamit ang isang backhand. Sa sandaling iyon, isang stream ng nakakasilaw na liwanag ng bituin ang sumambulat sa bulwagan, na parabang ang mga bituin ay ipinanganak mula sa kamay ni Huang Xiaolong, na ginagawang isang malawak na kalawakan ang bulwagan. Ito ay isang kasanayan sa labanan na itinuro ni Feng Yang kay Huang Xiaolong, ang Everlasting Star Hand Seal. Umikot ang mga bituin, nagpakawalan ng napakatinding puwersa ng astral na agad na nagdurog sa mga slither ng Asher Python. Hindi ito tumigil doon, gayunpaman, ang puwersa ng astral ay sumulong na parang galit na mga alon patungo kay Li Jiarong. Sumikip ang mukha ni Li Jiarong. Mahusay na Rock 9 transformations. Mabilis na umiikot sa paligid, ang kanyang silhouette ay kumikislap sa hangin, patuloy na nagbabago, na ginagawang mahirap hanapin ang kanyang aktwal na posisyon. Pagkatapos, ang pabago-bagong silhouette na ito ay tila bumagsak sa isang bagay na nagpalipad sa kanya sa kabilang direksyon. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw habang ang katawan ni Li Jiang ay bumagsak sa isa sa mga haligi ng bulwagan. Namayani ang katahimikan. Natulala si Huyo habang nakatitig sa pagtatapos ni Li Jiarong. Alam na alam niya ang lakas ni Li Jiarong, isang peak late 7th Order God Realm, na malapit nang masira sa 8th Order God Realm. Ngunit, bigla siyang lumingon kay Huang Xiaolong, medyo nanginginig ang boses, ikaw, isa ka ng 7th Order God Realm. 7th Order God Realm. Si Huang Xiaolong talaga ay nakalusot sa 7th Order God Realm. Paanong nangyari te? Imposible. Gaano katagal na simula noong na-promote si Huang Xiaolong sa hanay ng mga elite na disipulo? Wala pang 30 taon, talagang binilisan niya ang 5th Order God Realm hanggang 7th Order God Realm. Ito ang 7th Order God Realm hindi 7th Order Saint Realm. Umakyat si Li Jiarong mula sa sahig, nakatingin din siya kay Huang Xiaolong na may pagtataka. Si Huang Xiaolong ay walang pakialam habang nakaharap kay Li Jiarong, gusto mo bang ituwid ako? Napakalinaw na wala kang lakas. Li Jiarong, maaari bang ayaw mong ibigay ang iyong ina sa mga disipulo ng ating Black Warrior Institute? Bilang Black Warrior Institute Elder, ito ang dapat mong gawin. Ikaw. Lumalakas ang kabog ng dibdib ni Li Jiarong dahil sa galit, bumulwak ang mainit na likido sa kanyang lalamunan. Nabigong pigilan ito, iniluwan ni Li Jiarong ang isang subo ng dugo. Bilang isang marangal na Black Warrior Institute Elder, talagang nagalit siya hanggang sa pagsusuka ng dugo ng isang disipulo. Kung lumabas ang balitang ito, malamang ay magiging katawa-tawa siya.
Gayunpaman, sa kabila ng galit hanggang sa siya ay nagsuka ng dugo, si Li Jiarong ay hindi nang ahas na gumawa ng isa pang hakbang para umatake, alam niyang magdudulot lamang ito ng higit pang kahihiyan sa kanyang sarili. Sa kabilang banda, malamig na tinitigan ni Hu Yu si Huang Xiaolong, masyado kang walang pigil, lumalaban sa mga elder na mas mataas sa iyong rango, na sugatan ng isang institute elder. Ay report namin ito, tiyak na parurusahan ka ng Grand Elders Committee. Huwag mong ipagpalagay na dahil ikaw ang personal na alagad ni Institute Principal Feng Yang, magagawa mo ang gusto mo. Sumusuko sa matatanda. Pumalaklak si Huang Xiaolong sa paratang na ito, ngunit isang matalim na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata, dahil ganoon iyon, mapaparusahan ako kahit na ano, masaktan ko man ang isa o dalawa. Kung ganoon, hindi ako magpipigil. Bago tumunog ang kanyang huling salita, nawala na si Huang Xiaolong sa isang kisap mata. Nang muli siyang nagpakita, nakatayo siya sa loob ng ilang talampakan mula kay Huyu. Nagulat si Huyu at nataranta. Pisong bakal. Tinuntok niya ng dalawang kamao si Huang Xiaolong. Ang mga manggas ng kanyang damit ay sumabog sa mga pira-piraso, na nagpapakita ng dalawang makapal na braso na naglalabas ng isang metal na kislap, na para bang ang mga ito ay nakabalot sa isang layer ng bakal. Ang mga mata ni Huang Xiaolong ay malamig at hiwalay habang ang kanyang mga kamao ay sumuntok din, na nagsasalpukan. Pang! Tulad ng isang banggaan sa pagitan ng metal, isang mapurol ngunit malakas na ingay ang umalingaw sa bulwagan. Sa harap ng mga mata ni Li Jiarong, ang katawan ni Hu Yu ay itinapon sa isang arco sa hangin na parang sirang saranggola, hanggang sa labas ng bulwagan, bago bumagsak ng malakas sa lupa. Ang laman sa kanyang mga braso ay pumutok, nanlilisik na pulang linya ang nakatikip sa natitirang laman habang ang dugo ay umaagos palabas sa isang walang katapusang batis. Ang puso ni Li Jiarong ay parang tumalon mula sa bangin habang ang kanyang tingin ay lumipat mula sa mga bisig ni Hu Yu patungo kay Huang Xiaolong. Nilinang ni Hu Yu ang kanyang iron arm sa loob ng higit sa 10 milenyo at nagawa niyang basagin ang halos anumang bagay. Kahit na ang isang piraso ng bakal ng Divine World ay mapupunit ng suntok mula sa iron arm ni Hu Yu. Ngunit ngayon, ang mga braso ni Hu Yu ay winasak ni Huang Xiaolong. Ano ang ginawa ng mga kamao ni Huang Xiaolong? Sa nakikita ni Li Jiarong, walang pagkakaiba sa pagitan ng mga kamay ni Huang Xiaolong at ng mga kamay ng ibang tao, mas maganda lang, mas makinis, at mas malambot. Lumapit si Huang Xiaolong, dahan-dahang lumapit kay Li Jiarong. Doon lang natauhan si Li Jiarong, naging pangamba, Huang Xiaolong, anong gusto mo? Hindi sumagot si Huang Xiaolong. Paghinto sa harap ni Li Jiarong, iniunat ni Huang Xiaolong ang kanyang binti at pinalipad si Li Jiarong palabas ng bulwagan na may isang sipa, na nahulog sa tabi mismo ng katawan ni Hu Yu. Si Huang Xiaolong ay lumabas ng front hall, nakatayo sa harap ng dalawang elder na may malamig na ekspresyon, bumalik ka at sabihin sa matandang bruhang si Huang na kung gusto niya ng swallow ang Space Star Creek Divine Pill Formula, maibibigay ko ito sa kanya sa isang kondisyon. Kailangan niyang iambag ang lugar niya sa lahat ng mga disipulo ng Black Warrior Institute. Ay contribute ang lugar niya na iyon sa lahat ng mga disipulo ng Black Warrior Institute. Ang lugar na iyon. Si Hu Yu at Li Jiarong ay nagulat, at nagalit ng lubos nilang alam kung anong lugar, ang tinutukoy ni Huang Xiaolong. Cram! Matalim ang mga mata ni Huang Xiaolong na parang mga kutsilyong tumitama sa kanila habang tumatahol siya. Hindi nagatubili sina Hu Yu at Li Jiarong. Pumangon silang lahat na nalilito, tumakas para sa kanilang buhay. Pagkatapos tumakas mula sa Golden Dragon Peak, sina Hu Yu at Li Jiarong ay hindi na bumalik sa kanilang sariling mga lugar, sa halip pumunta sila sa Wang Na's Wawang Peak. Nang makita si Wang Na, pareho silang mapait na nagreklamo. Ang punk na si Huang Xiaolong ay masyadong mapangahas at walang batas. Naglakas loob pa siyang salakayin kaming mga elder. Unong guro ng institute, kailangan mong ipatawag ang mga Grand Elder at parusahan ang Huang Xiaolong na iyon. Umiiyak sa galit si Hu Yu. Tama, ang Huang Xiaolong na iyon ay mapanghamon. Galit na sumigaw si Li Jiarong, hindi siya dapat palampasin dahil lamang siya sa personal na disipulo ni Feng Yang na nagpapahintulot sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang kawalan ng batas.
Sa pagmamasid sa dalawang elder na bumalik sa ganoong kahabag-habag na kalagayan, sa loob-loob niya ay nabigla siya. Wang Xiaolong, ang punk na iyon, nakapasok sa 7th Order God Realm. Higit pa rito, kahit si Huyo o si Li Jiarong ay hindi niya kalaban. Pareho silang tunay na late 7th Order God Realm at pinakamataas na late 7th Order God Realm Masters. Pareho kayong actress, alam ko kung paano haharapin ang usaping ito. Nagmuni-muni si Wang na may tame time na ekspresyon, pinatawad ang dalawang elder. Huyo at Li Jiarong ay nangahas na hindi sumuway. Pagkatapos magbigay ng saludo, pareho silang umatras. Tungkol sa mga salitang sinabi ni Huang Xiaolong na sinasabi kay Wang na naiambag ang kanyang lugar, sa lahat ng mga disipulo ng Black Warrior Institute, wala ni isa sa kanila ang nangahas na sabihin ito. Pagkalabas ng dalawa sa bulwagan, si Grand Elder Liu, na nakatayo sa gilid, ay malamig na nagsabi, napakatakot ang paglaki ng batang iyon, talagang hindi natin dapat hayaan siyang lumakas ng mas malakas, kung hindi, magiging malaki siya. Banta sa aming plano makalipas ang 200 taon. Idinagdag ng isa pang Grand Elder na nagngangalang Chi Boan, sa pagprotekta sa kanya ni Feng Yang, hindi natin mapapapatay ang batang iyon gamit ang mga marahas na dahilan, at saka, hindi ko talaga alam kung anong klaseng aso ang swerte ng batang iyon, para mahuli talaga ang matandang halimaw na iyon na ascending. Mata ni Moon Oldman. Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Chi Boan, iniisip ito. Mahigpit na utos ni Wang na, ipasa ang order. Ipatawag ang mga Grand Elder para sa isang pulong ng komite para talakayin ang parusa ni Huang Xiaolong. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 665. Pag-promote sa posisyon ng matatanda. Parusahan si Huang Xiaolong. Nagpalitan ng tingin sina Liu Yu, Chi Boan, at ilang iba pang kasalukuyang Grand Elder, bawat isa sa kanila ay nagdududa. Nariyan ang matandang blogger na si Feng Yang na sumasangga kay Huang Xiaolong, kahit na gusto nilang tipunin ang lahat ng Grand Elder para sa isang pulong, napakaliit ng pagkakataon na parusahan si Huang Xiaolong. Imposibleng hindi ito napagtanto ni Wang na. Ngunit, gusto pa rin niyang magsagawa ng pulong ng Grand Elders Committee kahit alam niya ito. Gayunpaman, ang mga Grand Elder na ito ay hindi nagpahayag ng kanilang mga pagdududa. Tumayo sila bawat isa, kinikilala ang utos ni Wang na. Lumipas ang 2 araw. Si Huang Xiaolong ay nagsasanay ng kanyang alchemy refining skills nang dumating ang kanyang master Feng Yang. Nang dumating si Feng Yang at nakita na si Huang Xiaolong ay dahan-daang nagsasanay ng kanyang mga kasanayan sa alchemy, itinuro niya ito, na natatawa ng casual, ikaw bata ay nasa mood pa ring magbiyot. Nang marinig ito, agad na nalaman ni Huang Xiaolong na ang pagbisita ng kanyang master Feng Yang ngayon ay may kaugnayan sa bagay na ito 2 araw na ang nakakaraan, nang masugitan niya sina Huyo at Li Jiarong. Tiwang na ba ang matandang bruhang iyon ay nangangagat pa rin ng husto sa pangyayaring iyon, na ayaw bumitaw? Tanong ni Huang Xiaolong. Nakarating ang master-disciple duo sa main hall, umupo. Tumanggo ang Black Warrior Institute principal, kahapon lang, nagpulong ang Grand Elders Committee, at ang matandang bruhang iyon ay nangatuwiran na sinaway mo ang mga elder na umaasa sa iyong pagkakakilanlan, nasugatan sina Huyo at Li Jiarong. Sa pagsunod sa mga alituntunin ng Institute, iginiit niya na ang iyong elite disciple status ay bawiin, at iminungkahi na patayin ka sa harap ng lahat ng mga disipulo. Malamig na tumikim si Huang Xiaolong, walang binanggit ang matandang bruhang iyon tungkol sa formula ng Swallowing Sky Starquake Divine Pill. Tinabi ng Institute Principal Feng Yang, ginawa niya, ngunit ang kanyang bersyon ay naisip ni Huoyu at Li Jiarong na talakayin ang bagay sa iyo ng maayos, upang ibahagi ang paglunok. Kay Starquake Divine Pill Formula kasama ang aming Black Warrior Institute. Ito ay isang bagay na kapakipakinabang sa ating institute, ngunit nagalit kayo at inatake ang mga elder. Umisi si Huang Xiaolong, ang kakayahan ng matandang bruhang iyon na magsinungaling sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin ay talagang kahanga-hanga. Malinaw, si Li Jiarong ang unang umatake.
Higit pa rito, sigurado akong siya ang may gusto ng Swallow's Sky Starquake Divine Pill Formula, pero naglakas loob siyang gamitin ang Black Warrior Institute bilang cover. Hindi pa banggitin ang katotohanan na maraming bagay ang maaaring maging kapakipakinabang sa Institute, bakit hindi niya ihandog ang kanyang sarili sa aming maraming mga disipulo upang maglabas ng kaunting stress, ito ay isang bagay na kapakipakinabang din sa aming Institute. Muntik ng may derenipan niyang ang tiyan na iniinom niya, tumawa ng malakas, mahusay na salita. Tama ka, kung tutusin, kung ang lugar niya ay nililibang si Jiang Wawang o nililibang ang aming mga alagad ng Black Warrior Institute, pareho lang iyon. Ibibigay ko sa kanya ang mungkahi na ito mamaya. Sa pagkakataong ito, si Huang Xiaolong ang muntik ng mabulunan ng kanyang tsaa. Ilang sandali pa, naging seryoso si Feng Yang, same time na nagsalita, sa katunayan, ang pangunahing layunin ng matandang bruhang iyon ay hindi ang formula ng Swallow's Sky Starquake Divine Pill. Tinadya niyang pinaponte sina Huyo at Li Jiarong para hikayatin kayong magkamali. Pagamat nagawa kong pigilan ang bagay na ito na hindi makontrol, maraming Grand Elder ang nakabuo na ng ilang opinyon tungkol sa inyo sa pulong. Ang insidente kay Jiang Yu noong nakaraan ay maayos pa rin, ngunit sa pagkakataong ito ay medyo naiiba. Pagkatapos ng lahat, sina Huyo at Li Jiarong ay parehong Institute Elders. Ano man ang dahilan, ito ay isang katotohanan na sinalakay mo sila at nasugatan. Naging sanhi ito ng ilang mga Grand Elder na hindi nasisiyahan sa iyo. Paliwanag ni Feng Yang. Tumaas ang kilay ni Huang Xiaolong sa kanyang noo. Ang matandang bruhang iyon ay malamang na patuloy na magdulot ng mga kaguluhan at mga insidenteng tulad nito sa hinaharap, sa makatuwid, dapat kang maging mas maingat. Matapos mag-isip ng ilang sandali, idinagdag niya bilang isang nahuling pag-iisip, sa normal na mga pangyayari, ang susunod na principal ng Institute ay ihahalal lamang pagkatapos ng High God. Ang Advancement Tournament, gayunpaman, hindi ito ganap. Kung gagamitin ko ang posisyon ko bilang Institute Principal para protektahan ka, si Wang na ang matandang bruhang iyon ang magmamanipula sa sitwasyon, napipilitin akong bitiwan ang posisyon ko bago ang High God Advancement Tournament. Isang matalim na liwanag ang kumikinang sa mga mata ni Huang Xiaolong kahit na nanatili siyang tahimik. Ngunit naunawaan niya ang gustong sabihin ng kanyang Master Feng Yang. Ang tunay na layunin ng matandang bruhang iyon ay pilitin ang kanyang master na bitawan ang posisyon ng Black Warrior Institute Principal. Pagkatapos niyang magtagumpay sa posisyon, ang pag-aalaga sa kanya ay magiging kasing dali ng pagdurog ng langgam. Isa pang bagay na binanggit ng kanyang guro na ang ilang mga Grand Elder ay nagsisimula ng makaramdam ng pag-aalinlangan sa kanya, marahil ay tumutukoy sa grupo ng mga neutral na Grand Elder na ngayon ay mas nakasandal sa kampo ni Wang na. Ang sitwasyong ito ay hindi ka nais-nais kay Feng Yang. Pero, hindi mo kailangang mag-alala masyado tungkol dito. Tumawa si Feng Yang at sinabi, kung ang matandang bruhang iyon ay gustong umakyat sa posisyon ng Institute Principal ng mas maaga, kailangan pa niyang makita kung sumasang-ayon ako o hindi. Mag-ingat ka kapag kumilos ka mamaya, ayos lang hanggat wala siyang patunay laban sa iyo. Mula roon, ang paksa ay lumipat sa kamakailang tagumpay ni Huang Xiaolong sa 7th Order God Realm. Ang balitang ito ay nagpasaya kay Feng Yang at naging bukas palad sa kanyang mga papuri. Makalipas ang ilang sandali, umalis si Feng Yang. Pagkaalis ng kanyang guro, si Huang Xiaolong ay nahulog sa malalim na pagmumuni. Para sa matandang bruhang iyon na si Wang na gumamit ng mga tahasang pamamaraan para harapin siya, na walang pag-aalinlangan sa kabila ng presensya ng Ascending Moon Old Man at Institute Principal na si Feng Yang, tiyak na may malakas na suporta sa likod niya. Mukhang kailangan kong i-upgrade ng bahagya ang status ko. Pamahantong hininga si Huang Xiaolong. Batay sa kanyang kasalukuyang lakas ng 7th Order God Realm, kwalipikado siyang ma-promote bilang elder mula sa isang elite na disipulo. Hawak ang isang elder status, kahit na ang matandang bruhang iyon ay gustong guluhin siya, ang kanyang mga pamamaraan ay magiging mas limitado. Gayunpaman, ang pinakamahalagang kadahilanan ay ang kanyang sariling lakas. Hanggat nakapasok siya sa 10th Order God Realm, kumpiyansa si Huang Xiaolong na kahit walang tulong ni Dragon Emperor Ao Tai, hindi siya mapapatay ng isang naunang High God Realm Master na tulad ng matandang bruhang iyon.
Ang isang panloob na disipulo ay na-promote bilang isang piling disipulo sa pamamagitan ng pagiging isa sa nangungunang sampung sa isang pagtatasa, ngunit ang pag-promote mula sa isang piling disipulo sa isang elder ay iba. Hanggat ang disipulo ay napatunayang nakalusot sa Seventh Order God Realm, iyon lang. Nagpa siya si Huang Xiaolong na maglakbay sa Winter Northworld upang bisitahin si Shi Xiaofei pagkatapos ng kanyang promosyon sa isang elder. Mula noong huling pagkakataon, halos 2 dekada na ang lumipas sa isang kisap mata. Ayon sa pagtatansya ni Huang Xiaolong, dapat na naabot ni Shi Xiaofei ang ikatlong yugto ng Moon Summoning Rhyme at Jin Aiseng ang kanyang Pure Luminance Enlightened Buddha Physique. Kung totoo iyon, hindi na niya kailangang ipagpatuloy ang pananatili sa lupain ng bagong buwan upang magtanim. Lumipas ang 6 na araw. Ang Rank 5 Godhead ay gumuho sa alikabok at tuluyang nawala pagkatapos naganap na pinuhin at makuha ni Huang Xiaolong ang God Force at ang batas ng Diyos sa loob na nagpapatatag sa kanyang kamakailang tagumpay sa Seventh Order God Realm. Paglabas mula sa Zumi Temple, nagpa siya si Huang Xiaolong na magtungo muna sa Red Flood Hall upang kumpletuhin ang kanyang promosyon. Ang Red Flood Hall ay itinayo sa tuktok ng pinakamalaking bundok, ang Red Flood Peak, na matatagpuan sa gitna ng Red Flood Mountain Range. Ang pag-promote ng mga elite na disipulo sa mga elder, pagtanggap ng mga gawain, at marami pang ibang bagay ay hinahawakan dito. Sa isang kisap mata, lumitaw si Huang Xiaolong sa itaas ng Golden Dragon Peak, lumipad patungo sa direksyon ng Red Flood Hall. Makalipas ang 2 oras, nakarating siya sa Red Flood Hall. Sa sandaling humakbang si Huang Xiaolong sa Red Flood Hall, agad na tumahimik ang maingay na bulwagan. Ilang daang piling alagad na tumatanggap ng mga gawain o nag-uulat ng kanilang pagkumpleto ng gawain, lahat ay napalingon sa pasukan. Huang Xiaolong. May sumigaw ng malakas. Pagtingin sa pinanggalingan, nagulat si Huang Xiaolong. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Li Ming, ang pangalawang pinuno ng Pan Tiger Society. Sa oras na iyon, sa ilalim ng utos ni Pan Haicheng, pumunta si Li Ming sa Golden Dragon Peak na nagsasabi na gusto siyang makita ni Pan Haicheng, kahit na binigyang diin na walang sino man ang nangahas na tumanggi sa imbitasyon ni Pan Haicheng, siya ay mapagmataas at mayabang. Sa huli, pinalo siya ni Huang Xiaolong at si Li Ming ay tumakas sa isang malungkot na kalagayan. Sa oras na ito, si Li Ming ay nakatayo sa likod ng isang binata na nakasuot ng tigre robe na nagpapalabas ng isang pambihirang aura. Ang sagisag ng tigre sa kanyang balabal ay may magandang katangian. Ang binatang ito ay malamang na isa sa Great 5 elite na disipulo, si Pan Haicheng. Bagamat alam ni Huang Xiaolong ang pag-iral ni Pan Haicheng mula pa sa simula, hindi pa niya ito nakita ng personal. Hindi niya inasahan na makakaharap itong Pan Haicheng ngayon. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 666. Nagmamakaawa para sa isang palo. Nang marinig ang biglaang bulalas ni Li Ming sa kanyang likuran, kapansin-pansin ng inig si Pan Haicheng. Gayunpaman, mabilis siyang lumingon, tumingin sa direksyon ni Huang Xiaolong. Nagtama ang mga mata ng dalawang lalaki sa himpapawid. Isang di nakikitang enerhiya ang bumangga ng magkasalubong ang kanilang mga tingin, na nagpakawala ng presyon sa bulwagan, na katulad ng isang lubad na nakaunat na mahigpit na malapit ng maputol anumang sandali. Si Huang Xiaolong ang unang gumalaw, naglalakad patungo sa Pan Haicheng. Natigilan si Pan Haicheng, ngunit naglakad din siya patungo kay Huang Xiaolong. Bago pa man niya marating ang Huang Xiaolong, isang maningning na ngiti ang namulaklak sa mukha ni Pan Haicheng. Matagal nang hinahangaan ng Pan Haicheng na ito ang mahusay na reputasyon ni Brother Huang Xiaolong at matagal nang gustong bumisita sa Golden Dragon Peak ni Brother Huang Xiaolong. Hindi ko ine-expect na dito tayo magkikita. May pagpapakumbaba sa kanyang ngiti. Nang matapos ang kanyang mahabang talumpati sa pagbati, nakatayo na siya sa harap ni Huang Xiaolong. Kasabay nito, bahagyang yumuko si Pan Haicheng sa baywang. Gayunpaman, si Huang Xiaolong ay nagpakita ng isang walang kibo na ekspresyon, lumampas kay Pan Haicheng na parang hindi niya nakita. Nanigas si Pan Haicheng sa lugar, ang kanyang mapagpakumbaba ngunit nagniningning ng ngiti ay natigil.
Nawala ang nerbyo sa kanyang mukha nang napalitan ng malungkot na ekspresyon ng ngiti. Ang bawat pares ng mga mata sa bulwagan ay nakatingin kay Pan Haicheng, ngunit walang gumawa ng ingay. Napuno ng nakamamatay na katahimikan ang bulwagan. Ang mga kamay ni Pan Haicheng ay nakakuyong sa mga kamao, ang kanyang mga daliri ay bumabaon sa kanyang mga palad. Umikot ang galit sa kanyang mga mata habang ang kanyang layuning pumatay ay lumakas ng marahas. Si Huang Xiaolong ay talagang naglakas loob na huwag pansinin siya. Sa harap ng isang pulutong ng mga elit na disipulo, naglakas loob siyang huwag pansinin ang isang pagbati mula sa kanya, Pan Haicheng. Patay! 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 Ang kanyang mga mata ay naging pula, gayunpaman, naaalala ang nakakatakot na lakas ni Huang Xiaolong, pinilit ni Pan Haicheng ang kanyang sarili na magtiis sa huli. Sa puntong ito, narating na ni Huang Xiaolong ang panloob na bulwagan, lumampas sa threshold ng pinto. Habang pinagmamasdan ang nawawalang anyo ni Huang Xiaolong, nanlamig at nakakasama ang tingin sa mga mata ni Pan Haicheng. Makalipas ang ilang segundo, maingat na nilapitan ni Li Ming si Pan Haicheng mula sa likuran. Leader, masyadong mayabang si Huang Xiaolong na iyon, ngunit hindi siya makakalukso ng matagal. Maghintay hanggang sa umakyat si Vice Institute Principal Wang na matatapos na ang kanyang oras. Ang malamig na tingin ni Pan Haicheng ay dumaan kay Li Ming sa isang gilid na sulyap pagkatapos ay sa iba pang mga disipulo na nagtipon sa bulwagan. Ang mga nakapaligid na disipulo ay lumipat ng ilang hakbang, ibinaba ang kanilang mga ulo upang maiwasan ang malamig na tingin ni Pan Haicheng. Nang walang isang salita, lumabas si Pan Haicheng mula sa bulwagan na may malamig na ekspresyon. Mabilis na sumunod si Li Ming sa likuran niya. Nang makalabas na silang dalawa sa bulwagan, ang mahinang boses ni Pan Haicheng ay tumunog, sigurado ka ba na ang Xuanji Treasure ay matatagpuan sa Nine Dragons Constellation? Tumango si Li Ming, talagang sigurado. Ihanda ang lahat sa loob ng 2 araw. Pagkatapos ng 2 araw, aalis na tayo sa Nine Dragons Constellation. Isang liwanag ang kumikinang sa mga mata ni Pan Haicheng, hanggat makuha natin ang kayamanang iyon, ano ang halaga ng isang Huang Xiaolong? Sa isang kisap mata, nawala ang kanilang mga figure mula sa Red Flood Peak. Para naman kay Huang Xiaolong, pagkaraang tumungo sa panloob na bulwagan, dumiretso siya sa Stone Chamber para sa Elder Promotion. Bagamat tinawag itong isang silid na bato, sa katotohanan, ito ay mas katulad ng isang malaking parisukat. Sa plaza, isang matangkad na payat na matanda ang nakaupo sa isang meditative pose. Nang makita ni Huang Xiaolong ang matandang ito, nakaramdam siya ng tunay na saya. Ang matangkad at payat na matandang ito ay ang mismong dumating sa kanyang Golden Dragon Peak kanina, na hinihiling na kunin niya ang formula ng Swallowang Sky Starquake Divine Pill bilang kontribusyon sa kanilang Black Warrior Institute, Li Jiarong. Nang marinig ang tunog ng papasok, iminulat ni Li Jiarong ang kanyang mga mata, ngunit nang makita niya si Huang Xiaolong, tumindi ang kanyang ekspresyon. Huang Xiaolong, anong ginagawa mo dito? Tumalon si Li Jiarong sa kanyang mga paa, kalahati sa galit, kalahati sa kaba. Walang pakialam na sumagot si Huang Xiaolong, hindi ba ito ang lugar para sa promosyon ng Elder? Napatunayan ko ang aking 7th Order God Realm Cultivation para sa Elder Promotion. Natahimik si Li Jiarong saglit. Ang sagot na ito ang pinaka hindi niya inaasahan. Nang mabawi niya ang kanyang talino, isang mapanlinlang na liwanag ang lumiwanag sa lalim ng kanyang mga mata, nanunuya kay Huang Xiaolong, gusto mong ma-promote bilang Elder. Naturally, iyon ay kung maaari mong hatiin ang bukol ng bakal na ito. Pagkatapos niyang sabihin iyon, naglabas si Li Jiarong ng isang maitim na piraso ng iron ore na halos kahawig ng uling. Ang piraso ng iron ore na ito ay isang bagay na hindi niya sinasadya, na tinatawag na Blackwood Iron. Ito ay isang napakatigas na piraso ng bakal na kayang tiisin ang kanyang buong puwersang hampas habang gumagamit ng isang banal na artifact, na nagiiwan lamang ng isang mahinang marka ng espada. Naniniwala si Li Jiarong na kahit isang maagang 8th Order God Realm Master ay hindi maaaring hatiin ang Blackwood Iron na ito. Imposible para sa isang average na 7th Order God Realm na hatiin ito. Nanliit ang mga mata ni Huang Xiaolong habang nakatitig kay Li Jiarong, isang mabangis na liwanag ang dumaan sa kanyang mga mata.
Ang proseso ng pag-verify para sa elder promotion ay walang ganitong panuntunan. Kailangan lang ng isa na ilabas ang kanilang 7th Order God Realm Aura para pumasa. Itong si Lee Jarong ay sadyang nagpapahirap sa mga bagay-bagay, nakikipaglaban. Isang malamig na kampante ng ngiti ang kumalat sa mukha ni Lee Jarong habang pinapanood si Huang Xiaolong na nakatalikod sa matigas na pader. Kung hindi mo talaga mahati itong Blackwood Iron, bumalik ka sa pinanggalingan mo at magtanim ng ilang daang taon pa. Bumalik ka kapag sa tingin mo ay sapat ka na para hatiin itong Blackwood Iron. Bumalik kung saan ka nanggaling at linangin ng ilang daang taon pa. Ang pasensya ni Huang Xiaolong ay humihina sa mabilis na bilis, ang kanyang boses ay naging malamig, kailangan ko lang hatiin itong Blackwood Iron, tama ba? Dahil sa kalmadong pag-uugali ni Huang Xiaolong, napataas ng kilay si Li Jarong sa pagdududa. Pagkatapos mag-isip sandali, same time niyang sinabi, tama, hanggat maaari mong hatiin itong Blackwood Iron, pumasa ka. Bagamat alam niyang si Huang Xiaolong ang may mulberry sword na ibinigay ng Institute Principal Funyang, naramdaman niya na sa kasalukuyang lakas ni Huang Xiaolong, kahit na ang mulberry sword ang ginamit, hindi pa rin niya magagawang hatiin ang Blackwood Iron. Nang bumagsak ang boses ni Li Jarong, isang gininto ang liwanag ang kumislap mula sa kamay ni Huang Xiaolong na nagpapakita ng isang gintong apoy na longsword. Ang gininto ang apoy na longsword na ito ay nabuo mula sa immortal na essence fire ng kanyang dantian. Nang walang ibang salita, tinadtad ni Huang Xiaolong ang Blackwood Iron. Dang! Isang malakas na malutong na ingay ang umalingaw sa hangin. Ang piraso ng Blackwood Iron ay hindi nahati ngunit sa halip ay nabasag sa isang dosenang piraso. Nakatulala si Li Jarong sa dosenang piraso ng Blackwood Iron. Nabasag talaga. Sa isang dosenang piraso din. Hindi niya maiwasang tumingin sa nag-aalab na longsword sa kamay ni Huang Xiaolong. Hindi mapakali si Huang Xiaolong sa reaksyon ni Li Jarong. Habang kinukuha niya ang gintong apoy na longsword sa kanyang katawan, ang kanyang walang pakialam na boses ay tumunog, Li Jarong, kunin mo ang token at robe ng elder. Nagalinlangan ang ekspresyon ni Li Jarong. Ayaw niya, ngunit hindi siya nagsalita ng anuman habang inilabas niya ang isang token na kumakatawan sa posisyon ng isang elder at robe ng elder. Kinuha ang mga ito ng mga item mula kay Li Jarong, tinusok ni Huang Xiaolong ang kanyang daliri at tumulo ng isang patak ng dugo sa elder token. Ang token ay lumiwanag ng maliwanag ang instant na dugo na dumampi sa ibabaw nito, at ilang paghinga mamaya, ang patak ng dugo ay tumagos dito. Mula sa sandaling ito, si Huang Xiaolong ay isang elder ng Black Warrior Institute. Isang elder. Sa pagkakasunod-sunod ng mga salita, si Huang Xiaolong ay pumasok sa mas mataas na echelon ng Black Warrior Institute, na nagtataglay ng isang tiyak na antas ng autoridad, hindi pa banggitin ang katotohanan na ang kanyang katayuan ay tumaas sa ilang antas. Hawak ang status na Black Warrior Institute Elder, tatanggap siya ng mataas na antas ng paggamot saan man siya pumunta sa loob ng Black Tortoise Galaxy. Sa mismong sandali na sumanib ang kanyang dugo sa Black Warrior Institute Elder Token, kumilos si Huang Xiaolong. Bago pa makapag-react si Li Jarong, nakaramdam siya ng kirot sa kanang pisngi. Pinabalik siya ng isang sampal mula kay Huang Xiaolong. Umakyat mula sa lupa, umungol siya kay Huang Xiaolong, Huang Xiaolong, anong lakas ng loob mong magrebelde laban sa iyong superior? Ipapatawag ko ang mga Grand Elder para sa isa pang pulong, tiyak na mapaparusahan ka sa pagkakataong ito. Tisipain kanila palabas sa Black Warrior Institute. Ngunit, nang lumabas ang kanyang huling salita mula sa kanyang bibig, si Huang Xiaolong ay nasa harapan na niya, na sinipa si Li Jarong. Isang pagsabog ng matinding sakit ang nagmula sa tiyan ni Li Jarong. Buong katawan niya ay bumagsak paatros, bumagsak sa pader, dumula sa lupa. Maghimagsik laban sa nakatataas. Mukhang nakalimutan mo na. Ako ngayon ay isang elder, tulad mo. Ang ginagawa namin ngayon ay naghahanap ng mga pointer mula sa isa't isa. Umisi si Huang Xiaolong sa malamig na boses, kahit na ipatawag mo ang matandang bruhang si Huang na ng 100 beses ang Grand Elders, hindi mo pa rin ako mapapatalsik. Pagkasabi nito, narating ni Huang Xiaolong ang gilid ni Li Jarong.
Itinaas ang kanyang paa, tinapakan niya ng husto ang ibabang bahagi ni Li Jarong. Isa ka lang walang hiyang bag ng buto na humihingi ng palo. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 667. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataong iyon. Nagdagdag si Huang Xiaolong ng isa pang matigas na sipa sa dulo ng kanyang pangungusap. Gayunpaman, sa pakiramdam na malayo sa kasiyahan, talagang ipinatawag niya ang makajos na Mount Zumi. Pinaliit ito sa laki ng dalawang kamao na pinagsama, at talagang itinapon ng buong makajos na Mount Zumi sa mga alahas ng pamilya ni Li Jarong. Li Jarong hovered sa pagitan ng buhay at kamatayan. Tuloy-tuloy na umalangaw-ngaw ang kanyang mga hiyawan sa plaza, salit-salit na malalakas na hiyawan, at mahihinang mga daing ay nagmula sa silid na bato. Ang mga elit na disipulo na nakarinig nito sa bulwagan sa labas ay nakaramdam ng goosebumps sa buong paligid. Ilang elit na disipulo na hindi makalaban sa kuryosidad sa kanilang mga puso ay pumasok sa loob ng bulwagan at inikat ang kanilang mga leeg para sumilip sa silid na bato. Nang makita nila ang isang maliit na gintong bundok na paulit-ulit na nagmamartilyo sa singit ni Li Jarong, lahat sila ay nanigas sa lugar. Pagkaraan ng ilang sandali, nang sa wakas ay naramdaman ni Huang Xiaolong na oras na para huminto, inilayo niya ang makajos na Mount Zumi. Bago siya umalis, sinulyapan niya ng malamig na tingin si Li Jarong, huwag kang masyadong makasigurado na ang matandang bruhang si Wang na ay magtagumpay sa posisyon ng Institute Principal, hindi pa niya ito turn. Huwag mo na akong hayaang makita muli ang iyong mukha, kung hindi, martilyo kita sa tuwing nakikita kita. Kung ulo ang dugo ni Li Jarong sa galit sa mga salita ni Huang Xiaolong, mainit na likido ang bumubulwak sa kanyang lalamunan. Pagkatapos ay dumura siya ng isang malaking bibig ng dugo bago nawala ng malay. Tumalikod si Huang Xiaolong at umalis, naglakad palabas mula sa silid na bato. Nang lumitaw si Huang Xiaolong sa bulwagan sa labas, ang mga nakapaligid na elit na disipulo ay umatras sa takot na lumayo sa Huang Xiaolong hanggat maaari. Hindi pinansin ni Huang Xiaolong ang mga ekspresyon sa paligid niya, mabilis na tumakbo palayo sa Red Flood Peak nang makalabas na siya ng inner hall. Pagbalik mula sa Red Flood Hall patungo sa Golden Dragon Peak, naglakbay si Huang Xiaolong sa patio ng kanyang mga magulang, ipinaalam sa kanila na aalis siya sa Winter North World upang bisitahin si Shi Xiaofei. Ang natitirang araw ay ginugol sa pagsama sa kanyang mga magulang. Maagang umaga kinabukasan, kasama ang kanyang mga magulang at ang iba pa na pinaalis siya, umalis si Huang Xiaolong patungo sa Winter North World. Sa pamamagitan ng transmission array ng Black Warrior City, si Huang Xiaolong ay gumawa ng ilang paglipat sa buong paglalakbay hanggang sa marating niya ang Tanggu World, pagkatapos ay lumipad patungo sa Wintry North World mula doon. Ang madilim na malawak na espasyo, ang silwete ni Huang Xiaolong ay mabilis na sumulong. Noong huling beses na ginawa ni Huang Xiaolong ang parehong paglalakbay, siya ay isang peak late 5th Order God Realm. Ngayon, isa na siyang 7th Order God Realm, kaya ang bilis niya ay tumaas ng husto kumpara sa huling pagkakataon. Gayunpaman, si Huang Xiaolong ay hindi nagmamadaling makarating sa kanyang destinasyon. Habang nagmamadali siyang tumawid sa kalawakan, sakam niyang hinihigop ang puwersa ng kidlat na nakatago sa malalim na kawalan, na nagpapataas ng kailanawan ng kanyang kaluluwa. Gayunpaman, dumating si Huang Xiaolong sa Winter North World sa loob ng 10 araw mula sa Tanggu World. Ang pagiging nasa Winter North World, tinitingnan ang walang katapusang kahabaan ng puting snowfield at ang banayad na pag-anod ng nyebe, isang pamilyar at mahal na pakiramdam ang dumaan sa Huang Xiaolong. Sa pag-aakalang makikita na niya si Shi Xiaofei sa lalong madaling panahon, at malamang na naabot na ni Shi Xiaofei ang ikatlong yugto ng Moon Summoning Rhyme, halos hindi mapigilan ni Huang Xiaolong ang pananabik sa kanyang puso. Pinutol ang kanyang pangungulila, lumipad siya ng napakabilis patungo sa lupain ng bagong buwan gamit ang kanyang espada. Sa lalong madaling panahon, lumipad siya sa Wok City na nakita niya noong nakaraan. Pagtingin sa ibaba mula sa itaas, ang Wok City ay parang panaginip pa rin. Ilang sandali pa, lumiko ang Wok City sa isang maliit na lugar sa likuran niya, hindi na nakikita.
Sa kasalukuyang bilis ni Huang Xiaolong, hindi siya aabutin ng higit sa 3 oras upang marating ang lupain ng bagong buwan. Biglang-bigla, habang lumilipad si Huang Xiaolong patungo sa lupain ng bagong buwan, ang boses ni Dragon Emperor Ao Taiyi ay tumunog sa kanyang isipan, bakit may malakas na pagbabago-bago ng enerhiya na nagmumula sa lupain ng bagong buwan. May mga nag-aaway. Nagulat si Huang Xiaolong. Matandang dragon, sigurado ka ba? Nagmamadaling sabi ni Huang Xiaolong. Mataimtim na sumagot si Dragon Emperor Ao Taiyi, may mga taong nag-aaway, parang may nangyari. Sa segundong iyon, hindi na nagdalawang isip si Huang Xiaolong. Itinulak ang walang kamatayang tunay na diwa sa kanyang dantian, pinabilis sa lupain ng bagong buwan sa isang bahid ng apoy. Ang pagganod ng nyebe sa landas ni Huang Xiaolong ay itinulak palayo. Sa huli, ang lahat ng snow sa loob ng 100 zang radius mula sa Huang Xiaolong ay nagvaporate sa fog na namumulaklak sa hangin. Tirichet asterisk S. Sa lupain ng bagong buwan. Inihagis ni Shi Xiaofei ang espada sa kanyang kamay, pinalabas ang isang kortina ng sword chi, pinipilit pabolaikan ang ilang mga dalubhasa sa pamilya Zhang na sinusubukang lapitan siya, ngunit ang kanyang galit na tingin ay nanlilisik kay Zhang Han sa hindi kalayuan. Zhang Han, gagawin ko. Patayin ka. Habang siya ay tumalon pasulong sa hangin, ang kanyang espada ay tumama sa harap, nakatutok kay Zhang Han. Gayunpaman, bago dumaong ang pag-atake ni Shi Xiaofei, napigilan ito ni Chen Yun na nakatayo sa tabi ni Zhang Han. Pagsuntok ng isang 8 Extreme Star Collapsing Fist, maraming kurap ng starlight ang sumambulat na napilitang umatras si Shi Xiaofei. Pinagmasdan ni Zhang Han si Shi Xiaofei na may malamig na pagngisi sa kanyang mukha, munting slot, hindi mo inaasahan na darating sa iyo ang ganoong araw, tama ba? Ngayong wala dito si Crazy Lady Yang Yi, maghihintay ako at tingnan kung sino ang darating para iligtas ka. Pero huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. Dahan-dahan kong ituturo sa iyo kung ano ang lasa ng isang lalaki, sa lalong madaling panahon malalaman mo kung gaano ako kahanga-hanga. Si Zhang Han ay tumawa ng baliw. Sumunod naman si Chen Yun, si Xiaofei, tiyak na masisiyahan ka ng Young Lord ng pamilya ko. Habang nagsasalita siya, patuloy na inatake ni Chen Yun si Shi Xiaofei, na sumuray-suray pabalik ng ilang beses. Ang taray mo. Galit na galit si Shi Xiaofei. Sa pagharap sa mga alon ng pag-atake ni Chen Yun, si Shi Xiaofei ay walang kapangyarihang lumaban. Kung hindi niya suot ang divine armor na ibinigay sa kanya ni Huang Xiaolong noon, mas maaga pa sana siyang bumagsak. Kahit na hindi pa nakukuha ni Chen Yun ang kalapitang mababa ang lipad pagkatapos ng napakaraming pag-atake, si Zhang Han ay hindi nag-alala o nagmamadali. Tahimik siyang nakatayo doon, nakahalukip-kap ang mga kamay sa dibdib na para bang nag-e-enjoy sa isang palabas. Maya-maya pa ay sumenyas siya sa isa sa mga Zhang family elder sa likod niya na hulihin si Shi Xiaofei. Sa kabila ng pagkakaroon ng ilang proteksyon na inaalok ng banal na sandata na ibinigay sa kanya ni Huang Xiaolong, laban sa isang 8th Order God Realm, ito ay walang saysay. Wala pang isang hininga, nakagapos siya sa mga kamay ng matandang iyon. Sa pagtingin sa walang magawang figure ni Shi Xiaofei sa kanyang harapan, isang masamang ngiti ang kumalat sa mukha ni Zhang Han habang siya ay lumalapit sa kanya. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa umaalo na dibdib ni Shi Xiaofei, sok-sok, itong bahagi mo ay mas lumaki kumpara sa dati. Ang magagandang mata ni Shi Xiaofei ay napakalamig, kapag bumalik ang aking guro, tiyak na papatayin ka niya. Tawa ng tawa si Zhang Han, sa oras na iyon, magtatago na ako sa loob ng ipinagbabawal na lupain ng ating Zhang family. Ano ang magagawa sa akin ng iyong guro? Sa oras na ito, isang malamig na boses ang tumunog, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong iyon. Masyadong bigla ang boses kaya natulala ang lahat sa isang segundo. Sa harap ng mga mata ng lahat, puminto ang pagganod ng nyebe ng may lumitaw na figure sa kanilang harapan. Ang magagandang mata ni Shi Xiaofei ay naging pula, nakatitig sa figure na kalalabas lamang. Nang makita ni Zhang Han ang mukha ng bagong dating, sa halip ay tumawa siya sa tuwa, kaya ikaw ay pump. Yehe, lumabas ka sa tamang oras, I was just feeling regretful na walang manood ng magandang palabas. Tapos nagpakita ka.
Ang kanyang boses ay naging malamig at walang awa. Pump, ang kahihiyan na ibinigay sa akin ng matandang iyon noong taong iyon, binabayaran ko ito ng 1,000 beses sa iyong katawan. Ang eksenang iyon mula sa restaurant ng Wintermoon City ay nakatatak sa isipan ni Zhang Han. Iyon ang pinakamalaking kahihiyan sa buhay niya, hinding-hindi niya makakalimutan, imposibleng gawin iyon. Sa lahat ng mga taon na ito, sa tuwing naiisip niya ang napakalaking asno ng tyrant boar na iyon, siya ay sisigaw ng hysterically, gustong patayin ang lahat ng nasa harap niya. Higit sa lahat, gusto niyang i-chop sina Huang Xiaolong at Xie Xiaofei para maging mincemeat. Ang tyrant boar na iyon ay matagal nang nabalatan at nadeboned. Ganoon ba? Nanunuya si Huang Xiaolong habang ang kanyang figure ay lumabo, lumilitaw sa tabi ni Xie Xiaofei. Sa isang suntok, pinalipad niya ang elder ng pamilya Zhang. Ang elder ng pamilyang Zhang na iyon ay hindi pa nakakaalam kung ano ang nangyayari, ngunit natama na siya ni Huang Xiaolong. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 668. Still of the Winter North World. Natigilan sina Zhang Han, Chen Yun, at ang iba pang mga eksperto sa pamilya Zhang, nanlaki ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwalang pagtingin sa elder ng pamilya ng Zhang na napaatras ng isang suntok mula kay Huang Xiaolong, lalo na sina Zhang Han at Chen Yun. Nawala ng tibok ang kanilang mga puso. Malinaw nilang naalala na noong huling beses nilang nakita si Huang Xiaolong, isa pa lang siyang Fifth Order God Realm. Gayunpaman, ngayon. Gaano katagal ito? Sa isang palikpak ng kanyang mga kamay, binasag ni Huang Xiaolong ang space shackles na inilagay ng Zhang family elder sa paligid ni Xie Xiaofei. Sa oras na ito, si Zhang Han, Chen Yun, at ang iba pang mga eksperto ng Zhang family sa wakas ay nakabawi mula sa kanilang pagkabigla. Walang ibang pakialam si Zhang Han dahil siya ang unang lumingon, gustong tumakas. Nang ang mga eksperto sa Zhang Han, Chen Yun, at Zhang family ay lumukso sa himpapawid, ang kanang kamay ni Huang Xiaolong ay pumulupot sa mga kuko na napunit sa kalangitan. Ang Azure Demon Claw ay naglagay ng anino sa ibabaw ng lupa habang libu-libong mabangis na umaangal na mga demonyo ang lumipad palabas. Sina Zhang Han, Chen Yun, at bawat isa sa mga eksperto ng Zhang family ay tinamaan ng Azure Demon Claw na hinampas sila sa lupa mula sa himpapawid. Noon lamang humarap si Huang Xiaolong kay Xie Xiaofei, malinaw at matatag ang kanyang boses, mabuti naman ngayon, ako. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, tumakbo si Xie Xiaofei sa yakap ni Huang Xiaolong, niyakap siya ng mahigpit na may luhang umaagos sa kanyang mukha. Namumulaklak ang mga basang patak sa robe ni Huang Xiaolong mula sa kanyang mga luha. Niyakap si Xie Xiaofei, si Huang Xiaolong ay puno ng guilt, humihingi ng paumanhin habang nakatingin sa kanya, my bad. Mariing umiling si Xie Xiaofei, pagkatapos ay hinalikan niya ito sa bibig. Natigilan si Huang Xiaolong sa gulat sa pinakamaikling oras bago gumanti sa kanyang halik. Naglock ang kanilang mga dila habang lumalalim ang halik, matagal silang hindi mapaghihiwalay. Maya-maya, may ingay sa gilid na nagpapaalala sa dalawa sa kasalukuyang sitwasyon. Tumingin si Huang Xiaolong sa kanyang balikat, tinitigan si Zhang Han na sinusubukang umakyat mula sa lupa, gayon din si Chen Yun, at ang iba pa. Isang malakas na hangarin ng pagpatay ang bumungad sa kanyang mga mata, ngunit ang napakalaking hangarin ng pagpatay sa mga mata ni Xie Xiaofei ay higit na nakatusok. Naghiwalay sina Huang Xiaolong at Xie Xiaofei, at parehong lumapit kay Zhang Han. Ikaw, anong gusto mong gawin? Nakatingin sa isang nakapatay na si Huang Xiaolong na naglalakad palapit sa kanya, ang kanyang mga mag-aaral ay nanlaki sa takot habang siya ay nadadapa sa likuran. Gayunpaman, sinubukan niyang takutin si Huang Xiaolong, ang aking ama ay ang patriarch ng pamilya Zhang, at ito ang Winter North World. Punk, ang lakas ng loob mo. Bago matapos si Zhang Han, pinalo ni Huang Xiaolong ang isang suntok sa kanyang dibdib, napaatras siya, at nabasag ang pader na bato sa di kalayuan. Batang Panginoon. Naalarma si Chen Yun at ang lahat ng eksperto sa pamilya Zhang, mabilis na sumugod sa tabi ni Zhang Han. Ang lakas ng kamao ni Huang Xiaolong ay dumaan sa dibdib ni Zhang Han, na naging sanhi ng pag-agos ng dugo ng hindi mapigilan.
Si Chen Yun at ang mga eksperto ng Zhang family ay halos mawala ng isip nang makita ito. Si Zhang Han ay isang Fourth Order God Realm cultivator, ngunit ang pinakamahalaga, sa loob ng ilang libong taon, ang kanyang pangangatawan ay nakondisyon at pinahusay gamit ang mahalagang mga medicinal bath. Hindi pa banggitin ang katotohanan na ang pisikal na katawan ng isang God Realm cultivator ay napakatigas, ang mga karaniwang divine artifact ay halos hindi makatusok sa dibdib ni Zhang Han. Gayunpaman, ang imposibleng bagay na ito ay nangyari lamang sa harap ng kanilang mga mata. Naglalabas ng nakakatakot na layuning pumatay, si Huang Xiaolong ay hindi pa tapos kay Zhang Han. Ang mga dalubhasa ng Zhang family ay naging ashen habang pinapanood nila si Huang Xiaolong na papalapit. Sa tulong ng mga eksperto ng Zhang family, nagawa ni Zhang Han na tumayo, nanginginig at nanginginig. Sa pagbuka pa lang niya ng bibig para magsalita, bumulwak na naman ang dugo. Ang kanyang natatakot na mga mata ay nakatuon kay Huang Xiaolong, naramdaman niya ang layunin ng pagpatay sa kanyang balat, talagang papatayin siya ni Huang Xiaolong. Kung papatayin mo ako, mamamatay ka rin. Nakakatakot at galit ang mukha ni Zhang Han, sumisigaw ng paos ang boses. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito sa ngalan ko. Umisi si Huang Xiaolong. Sa isang kislap ng liwanag, ang mulberry sword ay hinawakan sa kanyang palad. Patayin siya. Umungol si Zhang Han sa nakapaligid ng mga eksperto ng Zhang family. Ang figure ni Huang Xiaolong ay nawala sa isang kisap mata, ipinapakita ang likas na kakayahan ng kanyang martial spirits na Phantom Shadow. Ang kanyang mga after images ay hinabi sa pagitan ng mga eksperto ng Zhang family habang ang kanyang mulberry sword ay gumuhit ng mga pattern sa hangin. Sa bawat slash at thrust, sisubog ang katawan ng isang Zhang family expert habang hindi mabilang na mga sinag ng sword chi ang tumutusok sa kanilang mga katawan. Maliban sa 8th Order God Realm Elder na iyon, ang dosenang mga eksperto sa Zhang family na dinala ni Zhang Han sa panahong ito ay halos binubuo ng 3rd, 4th, at 5th Order God Realms. Ang antas ng lakas na ito ay walang kahit kaunting pagkakataon na lumaban bago si Huang Xiaolong. Hindi nagtagal, tanging sina Zhang Han at Chen Yun lang ang naiwan. Sa pagtingin sa mga bangkay na nagkalat sa lupa sa kanilang paligid, si Zhang Han at Chen Yun ay naparalisa sa takot. Ang mulberry sword na nasa kamay ni Huang Xiaolong ay muling naglaslas, nagpapadala ng sinag ng Osiris Sword Chi sa noo ni Chen Yun, na halos hindi makasigaw dahil sa matinding sakit. Sa loob ng katawan ni Chen Yun, ang isang sinag ng Osiris Sword Chi ay nahati sa marami, na pumutok sa bawat bahagi ng kanyang katawan bago lumabas muli. Tulad ng mga patay na eksperto sa pamilya Zhang, ang katawan ni Chen Yun ay sumabog sa mga piraso. Ngayon, ikaw na. Ang malamig na tingin ni Huang Xiaolong ay nahulog kay Zhang Han. Hindi, huwag mo akong patayin, huwag mo akong patayin. Umiyak si Zhang Han, nanginginig ang mga kamay niya. Binigyan na kita ng dalawang pagkakataon. Si Huang Xiaolong ay nanatiling stoic, ang mulberry sword sa kanyang kamay ay tumulak pasulong, na tumusok sa dibdib ni Zhang Han patungo sa kanyang puso. Sa susunod na segundo, nagsimulang kumalat ang walang kamatayang essence fire mula sa tuktok ng mulberry sword. Inugot ni Huang Xiaolong ang kanyang mulberry sword, iniwan ang walang kamatayang essence fire na mag-aapoy sa loob ni Zhang Han, simula sa kanyang puso, unti-unti. Halos kaagad, napuno ng amoy ng sinunog na karne ang hangin. Walang katapusang umalangaw ang mga hiyawan ni Zhang Han sa lupain ng bagong buwan habang tumetalon siya habang sinusubukang sugpuin ang walang kamatayang essence fire ni Huang Xiaolong gamit ang kanyang God Battle Chi. Gayunpaman, ang lahat ng kanyang pagsisikap ay walang saysay. Kahit anong gawin niya, patuloy na kumalat ang walang kamatayang essence fire sa loob ng katawan niya. Iligtas mo ako, iligtas mo ako. Sa sobrang takot, tumakbo si Zhang Han patungo kay Huang Xiaolong. Gamit ang isang alon ng kanyang mulberry sword, pinutol ni Huang Xiaolong ang mga binti ni Zhang Han. Kamulong si Zhang Han at nakamba sa lupa, umiiyak at sumisigaw sa sakit. Simula sa puso ni Zhang Han, ang walang kamatayang essence na apoy ay kumalat palabas patungo sa mga baga at iba pang panloob na organo sa malapit, nagpapatuloy sa ibang bahagi ng katawan, na sinusunog ang buong katawan ni Zhang Han sa isang matingkad na apoy.
Pag-abot sa puntong ito, hindi na nagabala si Huang Xiaolong kay Zhang Han, lumingon kay Shi Xiaofei na nagsasabing, "Let's go." Ang pagkamatay ni Zhang Han ay magdadala sa iba pang mga eksperto sa pamilya Zhang sa lalong madaling panahon, hindi ligtas para sa kanila na magtagal sa lupaing ito ng bagong buwan. Naunawaan na hindi ito ang oras o lugar para pag-usapan nila ang mga bagay-bagay, masunurin siyang tumango. Hawak-hawak si Shi Xiaofei sa kanyang kamay, si Huang Xiaolong ay lumundag sa hangin, mabilis na umalis kasama niya. Ilang sandali matapos umalis sina Huang Xiaolong at Shi Xiaofei, maraming siluwet ang dumating sa sumisipol na hangin. Ang mga ito ay walang iba kundi ang mga matataas na eksperto ng Zhang family, at ang taong namumuno sa kanila ay nagpapalabas ng matalim na aura. Ito ay ang pinakamataas na master ng late 10th Order God Realm, na malapit nang makapasok sa High God Realm, ang Chief Steward ng Zhang family, si Zhang Hao. Sa oras na dumating ang grupo ni Zhang Hao, ang immortal na Essence Fire ay ganap na bumalot kay Zhang Han, ngunit si Zhang Han ay hindi pa patay. Paikot-ikot pa rin siya at sumisigaw sa sobrang sakit sa lupa, gayunpaman, mahina ang boses at galaw niya kumpara kanina. Sa pagtingin sa walang kamatayang essence na apoy na parang kakon sa ibabaw ni Zhang Han, ang ekspresyon ni Zhang Hao ay naunat. Hindi na nagatubili pa, kumilos si Zhang Hao. Inihampas ang magkabilang palad, hindi mabilang na mga hibla ng napakalamig na purple chi ang dumapo sa isang malawak na lugar sa paligid ng Zhang Han. Ang lupa sa kalapitan ni Zhang Han ay agad na nagyelo, ang mga layer ng purple na yelo ay lumitaw mula sa ibabaw ng lupa. Ngunit sa pagtataka ng mga dalubhasa sa Zhang family, na paliligiran ng napakalamig na malamig na chi ni Zhang Hao, hindi lamang hindi naapula ang apoy na nagninangas kay Zhang Han, talagang lumakas pa ito. Ano man ang ginawa ng grupo ng mga dalubhasa sa Zhang family hay para iligtas si Zhang Han, walang silbi ang lahat. Sa huli, si Zhang Hao at ang iba pang mga eksperto ay walang magawa habang si Zhang Han ay sumisigaw sa sakit habang ang walang kamatayang essence fire ay dahan-dahang ginawang isang tumpok ng kulay abong-abo. Bawat eksperto sa Zhang family ay nagsusuot ng pangit na ekspresyon na sumasaksi sa takot ng walang kamatayang essence fire. Ipasa ang order, sa liwa ng buong Winter North World. Nagdilim ang mga mata ni Zhang Hao, dapat nating hulihin ang mamamatay tao na iyon. Kung ang balita na ang anak ng Zhang family patriarch ay pinatay sa Winter North World ay lumabas, ito na ang pinakamalaking kahihiyan ng kanilang Zhang family. Nanginig ang grupo ng mga eksperto sa pamilya Zhang sa malamig na aura na nagmumula kay Zhang Hao, na kinikilala ang kanyang utos. Naunawaan ng bawat isa sa kanila ang bigat ng bagay at ang implikasyon nito. Ang pagkamatay ni Zhang Han sa Winter North World ay katumbas ng pagbagsak ng langit. Matapos ihatid ang utos, nawala si Zhang Hao sa eksena, bumalik sa Zhang family manor ng napakabilis upang iulat ang insidente sa kanilang Zhang family patriarch. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 669. Gulo. Sa loob ng malaking bulwagan ng Zhang family manor, ang mukha ng Zhang family patriarch na si Zhang Dongbi ay nakakatakot na malungkot, isang napakalaking layunin ng pagpatay ang natipon sa paligid niya sa nakakatakot na katahimikan. Nakatitig sa tumpok ng kulay abong-abo sa kanyang harapan, kitang-kitang nanginig ang katawan ni Zhang Dongbi. Ang tumpok ng kulay abong-abo ay kanyang anak. Ang anak na pinakamamahal niya, si Zhang Han. Hindi lang pinatay ang kanyang anak, wala man lang bangkay na natitira, isang tambak lang ng abo. Malungkot na sakit at paghihiganti ang umiikot sa kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay biglang tumaas mula sa tumpok ng kulay abong-abo kay Zhang Hao. Napakalamig ng boses ni Zhang Dongbi, hindi ba inutusan kitang alagaan si Zhang Han? Kailan siya umalis sa likod ng bundok? Bakit siya pupunta sa lupain ng bagong buwan? Paano siya namatay? Sa pagtatapos, si Zhang Dongbi ay humatungal kay Zhang Hao, ang kanyang mukha ay nabaluktot sa sakit at galit. Nang magpapaliwanag pa lang si Zhang Hao, tinamaan siya ng palad ni Zhang Dongbi na natumble siya sa hangin. Pumagsak ang katawan ni Zhang Hao sa mga pintuan ng malaking bulwagan.
Ang iba pang mga eksperto ng Zhang family na naruroon sa malaking bulwagan ay kinilig, walang nang ahas na magsalita. Kung hindi dahil sa iyong katapatan at kontribusyon sa Zhang family sa lahat ng mga taon na ito, pinatay na kita gamit ang palad na iyon. Ang boses ni Zhang Dongbi ay nanginginig, walang anumang emosyon. Si Zhang Hao ay nagmamadaling yumuko bilang pasasalamat. Marahan na nagsalita si Zhang Dongbi sa tumpok ng kulay abong-abo, Hanner, huwag kang mag-alala, kahit sino pa iyon, papatayin siya ni Itay para ipaghiganti ka. Ipapababa ko silang lahat para samahan ka, para hindi ka malungkot sa paglalakbay patungo sa underworld. Patriarch, tayo, dapat ba nating iulat ang bagay na ito sa ninuno? Tanong ni Zhang Hao, hindi niya napigilan ang sarili na gawin iyon, tutal, ang bagay na ito ay may kinalaman sa lupain ng bagong buwan. Sino ang may-ari ng lupain ng bagong buwan, alam na alam ng lahat ng mas mataas na antas ng Zhang family. Lokong Lady Yang Yi. Isang High God Realm Master. Hindi alintana kung aling mga super force, sa sandaling may kinalaman sa mga master ng High God Realm, ang bagay ay kailangang pretuhin ng may pag-iingat. Hindi na kailangan. Malamig na sagot ni Zhang Dongbi, ang ancestor ay nasa death seclusion bilang paghahanda para sa God ranking list battle sa susunod na termino. Napakaliit na bagay, hindi mo kailangang istorbohin ang ninuno. Nang marinig ito, hindi nang ahas si Zhang Hao na magsalita pa. Hindi nagtagal at kumalat ang balita na ang Young Lord ng Zhang family ay pinaslang sa Winter Northworld na yumanig sa buong mundo. Mayroon talagang isang tao na nang ahas na patayin ang Young Lord ng Zhang family na si Zhang Han sa Winter Northworld. Kaagad, kumalat ang iba't ibang bersyon ng insidente. Para naman sa Zhang family, lahat ng nangungunang eksperto nito ay ipinadala upang i-lockdown ang lahat ng mga lungsod, maging ang iba pang mga planeta na malapit sa Winter Northworld habang dumaan sila sa mga lugar na ito gamit ang pinong suklay ng ngipin upang mahanap sina Huang Xiaolong at Shi Xiaofei. Kahit na ang mga eksperto ng Zhang family ay todo-todo sa paghahanap sa kanilang dalawa, iniiwasan ni na Huang Xiaolong at Shi Xiaofei na malaman, umalis sa Winter Northworld nang walang nakakaalam at tumungo sa transmission array ng Tangbo World. Habang nasa daan, sa wakas ay naunawaan na ni Huang Xiaolong ang buong kwento matapos makinig kay Shi Xiaofei. Ilang araw ang nakalipas, ang Hefei fan ng Vermilion Bird ay muling dumating upang bisitahin ang master ni Shi Xiaofei, Yang Yi. Pagamat hindi alam ni Shi Xiaofei ang dahilan, sinundan ng kanyang guro si Hefei fan at pareho silang umalis sa lupain ng bagong buwan. Bago umalis, sinabi ni Yang Yi kay Shi Xiaofei na wala siya sa loob ng 2 buwan, inutusan si Shi Xiaofei na tumuon sa kanyang paglilinang sa lupain ng bagong buwan at hintayin ang kanyang pagbabalik. Ito ay kalahating buwan na ang nakalipas. Sino ang nakakaalam kung saan nalaman ng Zhang Han na iyon na umalis si Yang Yi, kaya pinangunahan niya ang isang grupo ng mga dalubhasa sa pamilya Zhang patungo sa lupain ng bagong buwan. Ang ilang mga gwardya at kasambahay ni Shi Xiaofei ay pinatay lahat ng mga eksperto ng pamilya Zhang. Kung hindi dahil sa pagdating ni Huang Xiaolong sa tamang oras, malamang na namatay si Shi Xiaofei tulad nila, marahil ay mas malala pa. Nang ikwento ang tungkol sa mga guard at maid na pinatay, ang maliit na mukha ni Shi Xiaofei ay nagpakita ng matinding sakit. Sa lahat ng mga taon na ito siya ay nasa lupain ng bagong buwan, ang kanyang relasyon sa kanila ay napakabuti, ang kanyang mga katulong ay parang mga kapatid sa kanya. Nilapitan siya ni Huang Xiaolong, walang nagsalita. Xiaolong, dahil patay na si Zhang Han, hindi papabayaan ng Zhang family ang bagay na ito. Ilang sandali pa, sabi ni Shi Xiaofei, may mga linya ng pag-aalala sa kanyang noo. Pagamat mas masaya siya na pinatay ni Huang Xiaolong si Zhang Han, nag-aalala siya sa paghihiganti ng Zhang family. Huwag kang mag-alala, magiging okay din ito. Pinapanatag siya ni Huang Xiaolong. Kahit na ang pagpatay kay Zhang Han ay magdudulot ng ilang problema, si Huang Xiaolong ay hindi masyadong naabala dito. Hindi man lang niya inilagay ang Zhang family sa kanyang mga mata, ano pa ang Zhang family. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan, ang Zhang family ay mas masahol pa kumpara sa Zhang family. Bukod dito, naniniwala si Huang Xiaolong na pagkatapos malaman ang kanyang pagkakakilanlan, pipiliin ng Zhang family na manahimik tungkol dito.
Kailan ka nakarating sa God Realm? Tinago ni Huang Xiaolong ang paksa, tinanong si Shi Xiaofei. Napansin niya noon pa na nakapasok si Shi Xiaofei sa God Realm. Bukod dito, hindi ito maagang First God Realm, kundi Mid-First Order God Realm. Sa tanong ni Huang Xiaolong, ipinakita ni Shi Xiaofei ang isang kampante ng ngiti, nakakapasok na ako sa God Realm 2 taon na ang nakakaraan. Paano naman? Kamangha-manghang tama. Umabot na sa kalagitnaan ng ikatlong yugto ang aking moon summoning rhyme, 2 taon na nakalipas. Nang marinig na nakapasok si Shi Xiaofei sa God Realm 2 taon na ang nakakaraan, kahit na umabot sa kalagitnaan ng ikatlong yugto ng moon summoning rhyme, bahagyang nagulat si Huang Xiaolong. Ayon sa normal na rate ng pag-unlad ng cultivation, imposible para kay Shi Xiaofei na makalusot sa God Realm ng napakaaga, hindi pa banggitin ang pag-abot sa kalagitnaan ng ikatlong yugto ng moon summoning rhyme. Nakatagpo ba si Shi Xiaofei? Gaya ng inaasahan, pumunta si Shi Xiaofei upang sabihin kay Huang Xiaolong ang tungkol sa oras ilang taon na ang nakararaan. Isang beses, nang lumabas siya, nakakita siya ng isang congenital ice element na espiritual na kayamanan sa isang malamig na lawa. Nang hihiram ng congenital ice element na espiritual na kayamanan, mabilis na tumaas ang kanyang cultivation, umabot sa kalagitnaan ng First Order God Realm at umabot sa kalagitnaan ng ikatlong yugto ng Moon Summoning Rhyme, na nagpagising sa kanyang Pure Luminance Enlightened Buddha Physique. Si Huang Xiaolong ay higit na natuwa sa balitang ito. Sa paggising ng Pure Luminance Enlightened Buddha Physique ni Shi Xiaofei, at sa suporta ng mayamang espiritual na enerhiya ng Golden Dragon Peak, ang kanyang paglilinang ay uunlad ng mabilis. May pag-asa para sa kanya na makapasok sa High God Realm. Sa oras na iyon, si Huang Xiaolong ay makakaakyat sa banal na mundo kasama si Shi Xiaofei. Pagkalipas ng ilang araw, parehong ligtas na narating ni Huang Xiaolong at Shi Xiaofei ang Golden Dragon Peak, at gaya ng hinulaan ni Huang Xiaolong kanina, pinigilan ng pamilya Zhang ang balita, na itinigil ang lahat ng paggalaw. Walang duda, ang Huang family at lahat ng nasa Golden Dragon Peak ay masaya na makitang muli si Shi Xiaofei. Ang Golden Dragon Peak ay puno ng mga tagay at tawanan sa kanyang pagbabalik. Si Huang Min at ilang iba pa ay sumigaw, iginiit na sina Huang Xiaolong at Shi Xiaofei ay may araw ng kanilang kasal, na naging sanhi ng walang tigil na pamumula ni Shi Xiaofei sa buong araw. Sa katunayan, si Huang Xiaolong ay may sariling plano tungkol sa kanilang kasal. Nagpasya siyang idaos ang kasal pagkatapos ng High God Advancement Tournament. Ang araw na pupunta siya sa High God Realm ay ang araw ng kasal nila ni Shi Xiaofei. Sa oras na iyon, gaganapin ni Huang Xiaolong ang pinakadakilang kasal sa buong kalawakan. Bumalik sa Golden Dragon Peak, ginugol ni Huang Xiaolong ang kanyang araw kasama ang kanyang pamilya at si Shi Xiaofei, paminsan-minsan ay nagsasanay ng kanyang alchemy o kasanayan sa pakikipaglaban, samantalang sa gabi, nilulunok niya ang Three Revolutions Golden Pills at naglilinang. May 5 taon pa bago ang Alchemist Grandmaster Competition. Sa 5 taon na ito, tiwala si Huang Xiaolong na ang kanyang mga kasanayan sa pagpino ay mapapabuti ng malaki. Siya at si Shi Xiaofei ay hindi nag-alala kay Yang Yi. Kapag bumalik siya sa lupain ng bagong buwan at nalaman ang nangyari, tiyak na pupunta siya sa Black Warrior Institute. Lumipas ang oras, at napakabilis na lumipas ang 2 buwan. Ang pumukol sa pagdududa ni Huang Xiaolong ay na kahit na makalipas ang 2 buwan, ang master na si Yang Yi ni Shi Xiaofei ay hindi pa nagpapakita. Lumipas ang 1 pang buwan. Gayunpaman, hindi pa nagpakita si Yang Yi. Baka may nangyari kay master. Nag-aalalang tanong ni Shi Xiaofei. Logically, kapag ang kanyang master ay bumalik sa lupain ng bagong buwan, siya ay agad na magmadali sa Black Warrior Institute pagkatapos malaman kung ano ang nangyari. Ngunit, hanggang ngayon, hindi pa rin nagpapakita ang kanyang guro, maaaring hindi pa rin nakabalik ang kanyang guro sa lupain ng bagong buwan. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 670. God Ranking List Battle. Hindi sinabi ng master mo kung bakit siya aalis kasama si He Feifan. Tanong ni Huang Xiaolong sa mataimtim na boses.
Umiling si Shi Xiaofei, hindi, sinabi lang ni Master na babalik siya pagkalipas ng 2 buwan. Tumaas ang kilay ni Huang Xiaolong. Mahigit 3 buwan na ang lumipas ngayon. Kung walang hindi inaasahang pangyayari, imposibleng hindi malaman ni Yang Yi ang nangyari sa lupain ng bagong buwan. Pagkatapos, ang pinakamalaking posibilidad ay hindi pa nakabalik si Yang Yi sa lupain ng bagong buwan. Pero, sinabi nga ni Yang Yi na babalik siya makalipas ang 2 buwan, may nangyari kaya sa kanya. Xiaofei, sa lakas ng iyong guro, magaling siya. Inalo ni Huang Xiaolong, magpapadala ako ng isang tao upang magtanong tungkol sa balita ng iyong guro, kapag may anumang balita, ipapaalam ko sa iyo. Sa pag-iisip ng lakas ng kanyang guro, bahagyang nabawasan ang pag-aalala ni Shi Xiaofei at tumango kay Huang Xiaolong. Iyon ang pinakamahusay na magagawa nila sa sandaling iyon. Gaya ng sinabi ni Huang Xiaolong, sa lakas ng kanyang guro, hindi dapat magkaroon ng anumang aksidente. Dumating sina Liu Yun at Qi Wen upang bisitahin si Huang Xiaolong sa Golden Dragon Peak kinabukasan. Dumating ang kanyang senior apprentice brother na si Liu Yun na may dalang alak, at nang makita niya si Huang Xiaolong, ngumiti siya ng husto. Kakabalik lang namin mula sa labas at nabalitaan na namin na ibinalik mo ang hipag, kaya pumunta kami para bisitahin. Ito ay isang mahusay na alak na iningatan ko sa loob ng ilang libong taon, inumin natin ang ating busog. Umiti ang third apprentice sister na si Qi Wen, ang iyong eldest apprentice brother ay tumakbo rito dala ang alak na ito pagkatapos marinig ang balita na ikaw ay na-promote bilang elder, na gustong magdiwang kasama mo. Ngunit, sino ang nakakaalam na tatakbo ka sa lupain ng bagong buwan pagkatapos noon, ang iyong senior apprentice kapatid ay makakabalik lamang na may dalang alak. Si Huang Xiaolong ay nagpakita ng isang nakakahiyang ngiti. Sa tabi niya, ang mga pisngi ni Shi Xiaofei ay namumula na parang mansanas nang marinig si Liu Yun na tinutukoy siya bilang hipag. Inimbitahan ni Huang Xiaolong sina Liu Yun at Qi Wen sa loob kung saan umupo silang apat. Si Huang Xiaolong ay uminom kasama si Liu Yun habang si Qi Wen ay nakikipag-chat kay Shi Xiaofei. Parehong masaya sina Liu Yun at Qi Wen para kay Shi Xiaofei nang mabalitaan nilang hindi lamang siya nakarating sa kalagitnaan ng ikatlong yugto ng Moon Summoning Rime, nakapasok pa siya sa kalagitnaan ng First Order God Realm. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita si Liu Yun, narinig ko na sa paglalakbay na ito sa lupain ng bagong buwan ay pinatay mo ang anak ng Zhang family patriarch, si Zhang Han. Hindi itinago ni Huang Xiaolong ang bagay, maikling ikinwento ang nangyari kina Liu Yun at Qi Wen. Tumango si Liu Yun, nararapat si Zhang Han sa kanyang nakuha, ngunit kailangan mo pa ring maging mapagbantay laban sa Zhang family. Kamakailan, naging malapit na sila sa Zhang, Huang, at Buddha families. Naiintindihan ko, papansinin ko. Tumango si Huang Xiaolong, nasaan si Master? Kumusta na siya ngayong mga araw? Sumingit si Qi Wen, si Master ay pumasok sa death seclusion 3 buwan na ang nakakaraan upang maghanda para sa paparating na God Ranking List Battle. God Ranking List Battle. Natulala si Huang Xiaolong saglit, lumingon kay Liu Yun na may nagtatakang ekspresyon. Ipinaliwanag ni Liu Yun, hindi ito lihim, ngunit ang God Ranking List Battle ay nagsasangkot lamang ng mga master ng High God Realm, wala itong kaugnayan sa atin. Isang labanan sa pagitan ng mga master ng High God Realm. Ulit ni Huang Xiaolong. Tumango si Qi Wen, tanging ang mga High God Realm Masters ang kwalipikadong lumahok sa God Ranking List Battle na ito, at ginaganap isang beses bawat 10,000 taon. Ang susunod na God List Ranking Battle ay magsisimula pagkatapos ng High God Advancement Tournament. Sa huling God List Ranking Battle, ang Asher Dragon Institute Principal ay nanalo sa unang pwesto, samantalang ang ating Master ay nasa pangalawang pwesto. Gayunpaman, ang mga ranggo sa listahan ay hindi kumakatawan sa lahat. Halimbawa, ang Senior Ascending Moon, kung sasali siya, tiyak na mananalo sa unang pwesto. Tumango si Huang Xiaolong. Dahil ang God Ranking List Battle na ito ay pinapayagan lamang ang mga High God Realm Masters na lumahok, hindi na siya nagtanong pa. Kasunod nito, iniharap ni Huang Xiaolong kay Liu Yun ang usapin tungkol sa master na si Yang Yi ni Shi Xiaofei, nagtanong kung maaari siyang tumulong sa pag-iimbestiga kung bumalik si Yang Yi sa lupain ng bagong buwan.
Para sa isang maliit na bagay, pumayag si Liuyo na tumulong ng walang pag-aalinlangan. Bilang isa sa mga Grand Elder ng Black Warrior Institute sa napakaraming taon, nagkaroon pa rin siya ng ganoong kalaking impluensya. Ang paghahanap ng balita tungkol kay Yang Yi ay hindi magiging napakahirap. Makalipas ang ilang oras, matapos magpaalam sina Liu Yun at Chi Wen, sinundan ni Shi Xiaofei si Huang Xiaolong sa kanyang bakuran. Sa totoo lang, ang God Ranking List Battle ay hindi limitado sa mga High God Realm Masters, sabi ng Dragon Emperor Ao Tai. Nagulat si Huang Xiaolong, hindi limitado sa High God Realm Masters. Tumango si Dragon Emperor Ao Tai, tama, kailangan lang ng isa na magkaroon ng lakas na maihahambing sa isang High God Realm Master. Batay sa iyong talento, kapag naabot mo ang peak late 10th Order God Realm, ang iyong lakas ay hindi magiging mas mahina kaysa sa ilang mga unang master ng First Order High God Realm. Gayunpaman, kailangan kung balan ka, ang God Ranking List Battle ay lubhang mapanganib, kahit ang isang High God Realm Master ay maaaring mawala ng buhay. Sa makatuwid, kung kailangan mong makilahok, mas mabuting pumasok ka sa High God Realm. Kung ang isang High God Realm ay maaaring bumagsak, bakit napakaraming High God Realm Masters ang nakikipagkompetensya? Ganun ba kahalaga ang ranking? Natarante si Huang Xiaolong. Umiling ang Dragon Emperor Ao Tai, ang rango ay walang halaga sa isang High God Realm Master. Ang nakakaakit sa kanila na makipagkompetensya ay hindi ang ranking dahil sa totoong dahilan, mag-uusap ulit tayo kapag naabot mo na ang peak late 10th Order God Realm, natural na malalaman mo sa oras na iyon. Hindi ni kay si Huang Xiaolong. Itong matandang dragon, walang pinagkaiba kung nagsalita man siya o hindi. Ngunit si Huang Xiaolong ay napaka-curious kung ano ang nakaakit sa mga High God Realm Masters na ito para handa silang ipagsapalaran ang kanilang buhay para dito. Mas mabuting pagbutihin mo pa ang iyong mga kasanayan sa pagpino ng alchemy. Iminungkahi ng Dragon Emperor Ao Tai sa Alchemist Grandmaster Competition makalipas ang 5 taon, ang pagkuha ng unang pwesto ay hindi kasing dali ng iniisip mo. Sa rank 6 Godhead bilang premyo, ilang libong taong gulang na halimaw na nagtago palayo ay makikipagkompetensya rin. Ang mga kasanayan ng mga matandang halimaw na ito ng alchemy ay hindi mas masahol pa kaysa sa iyong Master Ascending Moon Old Man. Huminga ng malalim si Huang Xiaolong, naiintindihan ko. Talagang kailangan niyang manalo sa unang pwesto sa Alchemist Grandmaster Competition ng terminong ito. Kung mayroon siyang rango na 6 na Godhead na iyon, magagawa niyang makapasok sa 8th Order God Realm sa loob ng 30 taon. Kung palalampasan niya ang pagkakataong ito, aabutin ng kahit 100 taon pataas bago niya maabot ang 8th Order God Realm. At ang High God Advancement Tournament ay wala pang 200 taon. Masyadong masikip ang oras, kung kaya't kailangan niyang gamitin ang lahat ng posibleng paraan para maka-advance sa 10th Order God Realm sa lalong madaling panahon. Hindi nagtagal, lumipas ang isa pang 2 buwan. Sa 2 buwang ito, nag-practice pa rin si Huang Xiaolong ng kanyang mga kasanayan sa pagpino ng alchemy sa araw, ngunit ngayon, ganap niyang itinoon ang kanyang oras sa pagpapabuti ng kanyang mga kasanayan sa alchemy, hindi na hinahati ang kanyang atensyon sa pagsasanay ng mga kasanayan sa labanan. Sa gabi, ipinagpatuloy niya ang paglunok ng 3 Revolutions Golden Pills, naglilinang upang madagdagan ang kanyang lakas. Noong nagpino ng mga table tas si Huang Xiaolong, si Shi Xiaofei at ang Huang family ay tahimik na nanunood sa gilid habang nagpapaliwanag siya sa kanila habang siya ay nagpapakita. Kaya naman, nitong mga nakaraang buwan, si Shi Xiaofei at ang mga kasanayan sa alchemy ng Huang family ay lubos na umunlad. May balita tungkol sa bagay na hiniling ni Huang Xiaolong kay Liu Yun na imbestigahan. Gaya ng inaasahan, hindi bumalik si Yang Yi sa lupain ng bagong buwan. Nalaman din ni Liu Yun na pagkatapos umalis ni Yang Yi kasama ang Hifeifa ng Vermilion Bird Institute sa Vermilion Bird Galaxy, hindi pa siya nakabalik. Tungkol sa kung ano ang nangyari pagkatapos pumunta ni Yang Yi sa Vermilion Bird Galaxy, hindi nalaman ni Liu Yun. Umunat ang noo ni Huang Xiaolong sa resultang ito.
Malamang na may nangyari kay Yang Yi pagkatapos pumunta sa Vermilion Bird Galaxy, ngunit kailangan niyang maghanda para sa Alchemist Grandmaster Competition, hindi niya nagawang bumiyahe sa Vermilion Bird Galaxy para imbestigahan ito mismo. Hindi nakakalimutan ang katotohanan na, sa kanyang kasalukuyang antas ng lakas, hindi niya magagawang makialam sa mga usapin ng mga master ng High God Realm. Sa huli, maaari lamang niyang hilingin ang kanyang eldest apprentice brother na si Liu Yu na bantayan ang mga balita tungkol kay Yang Yi. Nang malaman ito ni She Xiaofei, bagamat siya ay nababalisa, wala siyang magagawa kundi manatili sa Golden Dragon Peak kasama si Huang Xiaolong at maghintay ng balita mula kay Liu Yun. Katulad nito, nanatili si Huang Xiaolong sa loob ng Golden Dragon Peak na nagsasanay sa kanyang alchemy refining skills araw-araw. Ang mga araw ay naging buwan, at sa isang kisap mata, 4 na taon at 3 buwan na ang lumipas. 3 buwan na lang ang natitira hanggang sa Alchemist Grandmaster Competition. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.